Marami pa tayong hindi natutuklasan sa mundong ito, kagaya na lamang ng mga nilalang na matagal nang nagtatago sa dilim. Isang mapagpalang araw po sa inyong lahat mga kabangers at mga kayanggaw. Ang kwentong ito ay hango sa tunay na pangyayari. Nangyari ito sa probinsya ng Quezon. Hinding-hindi ko makakalimutan ang karanasan na ito dahil ito ang naging dahilan para mas maintindihan ko kung ano talaga ang tunay na halaga ng buhay. Isa ito sa naging highlight ng buhay ko noon na talaga namang nananatiling buo sa memorya ko. Dahil sa karanasan na ito, nalaman ko rin na bukod sa ating mga tao, totoo pala talaga na nag-i-exist din ang mga nilalang na akala natin ay sa pelikula lang natin makikita. Kilalanin niyo na lang po ko bilang Marvin. Kabanong mga kabangers at mga kayanggaw, ito ang aking kwento. Pero bago tayo magsimula, kung maaari sana'y pindutin niyo muna ang subscribe button kung bago pa lang kayo sa channel nating ito. Mag-subscribe na rin po kayo sa iba pa natin mga channel na ang Pamela Clamil at Kabanong version 2.0. Kung wala po sa nabanggit ko ang pangalan ng channel at hindi po ang picture ko ang nakalagay sa profile pic, hindi po natin channel yon. Huwag po nating suportahan. Huwag po tayong mag-subscribe o i-unsubscribe po natin kung nakasubscribe na po tayo. Nagnanakaw po yon ng ating mga videos. Naglalambing po ko sa inyo na ang suportahan lang natin ay ang mga channel na nabanggit. Mag-iwan na rin kayo ng comment at pindutin na rin ang like button. Napakalaking tulong po sa ating channel ang gagawin niyo pong ito. Isang malaking suporta po yun sa ating channel na labis ko pong ipagpapasalamat. At ngayon, sa ating pagpapatuloy. Mas ba naman, Marvin? Ang layo ng biyahe natin para iharap ka sa parents ko, tapos pagdating natin, ganun lang ipapakita mong asal sa kanila? Where's your manners? First may manner ba ka mo? Itanong mo yan sa parents mo. Kasi sa pagkakakala ko, hindi pa ako nagsasalita, iniinsulto na nila ako eh. Hindi mo ba narinig ang sinabi nila kanina, Elena? Ininsulto nila ang pagiging tendero ko ng buko sa Binondo. Ininsulto nila ang bagay na pinagkukunan ko ng kabuhayan. Tapos ngayon sasabihin mo, where's my manners? Sila ang unang ng bastos. E di kung ganun pala, babastusin mo rin sila? Diyos ko naman. Wala akong ginawa. Nanahimik lang ako at hindi ko na sila kinibo. And that's the point. Nagpunta tayo all the way from Manila tapos hindi mo sila kakausapin? Tingin mo, anong impresyong mararamdaman nila for you? That's rude, Marvin. Matapos nila ako maliitin, ngayon gusto mong kausapin ko sila na para bang wala silang ginawa sa akin? Ganun ba gusto mo, Elena? Ang baliwalain ng kabuhayan at nararamdaman ko? Alam mo, naiintindihan ko kung kakampihan mo mga magulang mo eh. Kung tama sila. Pero mali yun, Elena eh. Maling-mali. Hindi mo dapat minamalit ang kabuhayan ng iba porque nakakaangat ka sa buhay. Ganyan ba talaga kayo mayayaman? Tapos ngayon, issue na ngayon ang pagiging mayaman namin? Oo, kasi yun ang nakikita kong dahilan kaya ako minamalit ang magulang mo eh. At ikaw na kasintahan ko, wala kang ginawa para ipagtanggol ako sa kanila. Sa halip, mas kinakampihan mo sila eh. At binaliwala mong nararamdaman ko. Ewan ko ba sa'yo kung anong mahirap intindihin sa nangyari. Palibasa, sunod-sunuran ka sa mga magulang mo. Wala kang sariling desisyon sa buhay mo, kahit nang tanda-tanda mo na. Ay, nako, Diyos ko naman, Elena, oh. Mag-iisang taon na tayo eh. Hindi mo pa rin ba talaga alam kung paano po protektahan ang relasyon na ito sa sarili mong paraan? Kasi ako, lahat ginawa ko para sa atin eh. Pero ikaw, hinahayaan mo lang na may makialam at sirain tayo. Well, hindi ko kasalanan kung ganyan ka. Palibhasa, bulakbol at hindi nag-aral ng maayos kaya ganyan ang buhay mo eh. Kung ganun man ang tingin sa'yo ng parents ko, hindi na nila kasalanan yon. Kasalanan mo yon. Kasi humarap ka sa kanila nang wala kang may pagmamalaki. Ah, ganun ba? Ganun din pala tingin mo sa akin. Di ako makapaniwala. Well, kung sa bagay, sino nga naman ako para kampihan mo? Isa lang naman ako magbubuko.
Sige na, aalis na ako. Wala nang patutunguhan tong usapan na to. Naglakad na ako kahit na meron naman siyang dalang sasakyan, Kabanong. Nasa gilid lang kasi kami ng kalsada noon na mas piniling tumigil para mag-usap. Hindi ko na siya nilingon. Banas na banas ako sa ugali niya. Hindi ko maintindihan kung bakit hindi niya ako maintindihan. Ang simple-simple ng pinapaliwanag ko, pero sarado ang utak niya. Sa puntong yun, Kabanong, nagkaroon na ako ng pagdududa sa relasyon namin. Kasi kung hindi niya ako kayang ilaban sa mga magulang niya, parang hindi na rin tama na ilaban pa kung anong meron kami. Sumakay ka na. Delikado rito. Madilim sa daan ito at wala na gaanong dumadaan na sasakyan. Ano naman? Wala ka naman pakialam sa akin, di ba? This is Quezon. Hindi to Manila na kahit anong oras mo gusto yung maglakad, magagawa mo. Sige na, sumakay ka na. Ihatid na kita pauwi ng Maynila. Bahala ka. Ang arte mo? Sumakay ka na. Kahit huwag na tayo mag-usap ngayon, sumakay ka lang. Dahil kapag may nangyaring masama sa'yo rito, mas magkakaroon pa tayo ng problema eh. Bakit naman may mangyayaring masama sa akin dito? May nakita ka bang hold-upper dito? Wala, di ba? Sabi ng Ali kanina sa terminal, itong probinsya nyo ang pinakapayapa sa lahat. Naniwala ka naman, buwisit ka. Sumakay ka na nga. Sasagasaan kita kapag hindi ka sumakay. Ayoko nga! May aswang dito! Nang sabihin niya yon, napatigil ako sa paglalakad, Kabanong. Napatingin ako sa paligid. Nagmasid ako kung meron ng aswang kahit na alam ko namang tinatakot lang ako ni Elena. Maya-maya, nakarinig ako ng kaluskos. Sa hindi malamang dahilan, nagtindigan ng balahibo ko. Nakita ko na lang na merong lumabas na itim na pusa sa gilid. Nakahinga ako ng maluwag, pero hindi pa rin nawala sa akin ang posibilidad na baka meron ngang halimaw sa ganoong lugar. Lalo na't madilim at napapalibutan na nagtataasang puno ang lugar na yon. Oh, akala ko ba hindi ka sasakay? Sabihin mo nga, may aswang ba talaga rito sa inyo? O nagbibiro ka lang? O baka iniiba mo lang ang usapan para hindi ka na makapag-sorry? Nagsasasabi mo? Hindi ko iniibang usapan, no? Nababanas pa rin ako sa'yo. Pero hindi rin basta-basta gawa ko lang yung sinabi ko kanina. May aswang talaga rito sa probinsya namin. Aswang ang potik. Moderno na panahon ngayon, no? May aswang pa rin? Kalokohan. Kung makapagsalita ka, akala mo hindi ka natatakot. Tingnan mo nga itsura mo, oh. Kabado-kabado ka, oh. Bakit naman ako kakabahan? Sa isang nilalang na hindi naman totoo. Totoo ang mga aswang. Nung bata pa ako, dito ako nakatira. Saksi ako nung gabi-gabing dumadalaw ang mga aswang sa bahay namin dahil buntis ang tiyahin ko. Kaya masasabi ko, totoo sila. At kahit na hindi na sila nagpapakita ngayon, marami pa rin ang nakakapagsabi na buhay pa rin ang mga aswang dito sa Quezon. Yung sinasabi na matatanda, sarcasm yun, kabaliktaran yun. Tinutukoy niya siguro yung panahon nila. Kasi nung panahon siguro nila, talamak ang mga aswang. Sus! Sige na, paandarin mo na yan. Takot ka rin pala eh. Tahimik na lang kami sa pagpapatuloy ng aming biyahe, Kabanong. Pauwi na kami sa tinutuluyan naming hotel sa bayan noon. Malayo-layo ang biyahe. Buti na lang, meron siyang sasakyan. Hindi kami nagkikibuan. Masama pa rin kasi ang loob ko sa mga sinabi sa akin ng mga magulang niya. Makalipas lang ang ilang minuto, nagsalita na siya ulit. Sorry. Magsosorry ka lang kapag sinabi sa yung mali ka. Kahit kailan, hindi ka nagkukusa no? Para kang babae. Nagsusorry na nga yung tao eh. Kapag ako nainis, ihuhulog ko tong sasakyan na to sa bangin eh. Huwag kang magbiro ng ganyan. Paano ang arte mo? Hindi ko kasi maramdaman yung pagiging sincere sa sorry mo eh. Oo na, sorry na. Sorry kasi hinayaan ko lang sila na ganunin ka. Siguro nga tama ka. Wala akong lakas ng loob para ilaban ka sa kanila. Buong buhay ko kasi, sila ang nagdidikta kung anong dapat kong gawin. Kaya lumaki akong takot na kontrahin sila. Di ka na bata, Elena. Nagtatrabaho ka na nga eh. Matuto kang ilaban tong relasyon na to sa kahit na sino. Kasi ako, hindi habang buhay kakayanin kong lumaban mag-isa.
kailangan ko ng tulong mo. Hindi ko sinasabing maging suwail na anak ka. Ang gusto ko lang, ipakita mo sa kanila na hindi ka nagkamali ng pinili. Kasi sa totoo lang, nagsisikap ako para sa ating dalawa eh. Alam mo naman yun, di ba? Napatangon na lang si Elena. Sa pagkakataong yun, naramdaman kong medyo lumamig na rin ang tensyon na namamagitan sa aming dalawa. Napabuntong hininga na lang ako. Pero natigil ang biyahe namin nang meron kaming nakitang matandang lalaki sa daan. Meron siyang dinadampot na kung ano sa lapag. Oh, ano yung dinadampot ng matanda? Teka nga. Anong gagawin mo? Malamang tutulungan. Wag. Ha? Anong wag? Di ka ba naaawa? Huwag nga sabi eh. Hindi mo naman kilala yan eh. Hindi rin tayo makakadaan kung hahayaan lang natin siya. Kaya tulungan na natin. Eh paano kung aswang yung isang yan? Aswang ang putik. Kakaganyan mo, magkakaroon ka na ng pakpak sa likod eh. Seryoso nga kasi. Eh seryoso din ako. Tulungan na natin yung matanda para makadaan na rin tayo. Kinakabahan ako dyan eh. Eh di dito ka lang kung ayaw mo, ako na lang. Mag-isa akong lumabas ng sasakyan kabanong nilapitan ko kagad ang matandang lalaki. Saka ko lang nalaman na nagkantatapon-tapon na pala ang mga kamatis na daladala niya. Napangiti sa akin ang matanda. Wala naman akong nararamdamang kahit na anong panganib mula sa kanya, kaya tinulungan ko na din siya. Manong, bakit po nagkaganyan yan? Bakit mag-isa lang kayo? Delikado na rito ah. Eh galing kasi ako kanina sa taniman namin. Pauwi na ako sa amin. Eh wala namang masakyan kaya heto, naglalakad ako. Nagkataon naman na merong napadaan na truck. Nahagip niya ako habang naglalakad ako sa gilid. Kaya ayan, natapon ang mga kamatis. Nahagip kayo? Eh, may masakit ba sa inyo? Gusto niyo po bang dalhin namin kayo sa ospital? Ako, hindi na. Ayos lang ako. Masakit lang naman ang balakang ko. Pero, yun lang. Mas matatagalan akong makauwi kasi mas mabagal ako sa paglalakad. Eh, saan po ba ang lugar ninyo? Gusto niyo bang ihatid na lang muna namin kayo? Ay nako, sigurado ka bang ayos lang talaga? Mukha naman hindi ayos sa kasintahan mo. Sandali lang ho. Kakausapin ko lang ho siya. Mahal, ihatid natin yung matanda sa kanila. Nahagip ng truck kanina eh. Nadali yung balakang niya. Hindi naman grabe pero syempre matanda na. Baka mas sumakit kapag malayo pa nilakad niya. Are you serious? You're picking up a complete stranger in this kind of place? Marvin naman, nagtitiwala ka kagad. Diyos ko naman to. Ano magagawa ng matanda? Tingnan mo nga oh, parang uugod-ugod na nga. Di ka ba naawa? Pinag-iisipan mo pa na masama? Eh paano nga kung asong Wala ngang aswang, okay? Gawa-gawa lang yan. Kaya huwag ka na mag-isip dyan ng hindi maganda. Tara, tulungan natin yung matanda. Kapag may nangyari masama sa kanya sa daan, konsensya ko pa yan. Marvin naman. Kung gusto mong tanggapin ko, sorry mo. Tulungan natin ang matanda. Napabuntong hininga na lang ang kasintahan ko ng mga sandaling yun, kabanong. Wala na siyang nagawa. Pinasakay na namin ang matanda at ang daladala nitong isang basket ng kamatis. Nako, napakabait niya naman. Ay siya nga pala, Alberto ang pangalan ko. Ako naman po si Marvin. Ito naman po yung girlfriend ko, si Elena. Ang galing ano? Ngayon lang ako nakakita ng babayang nagmamaneho. Kadalasan kasi yung lalaki. Bakit iho? Wala ka bang sasakyan? Ho? Wala po eh. Siya lang po ang meron. At saka, hindi pa po ako marunong magmaneho. Ay, ganun ba? Ay, maganda nga yan para maiba naman. Teka, bakit nga pala kayo gabi namimitas ng kamatis? Mas maganda siguro kung umaga para hindi kayo ginagabi. Mabuti na lang nadaanan ka namin. Kung hindi, baka hindi ka na nakauwi sa inyo. Masakit pa naman yung balakang nyo. Ay, ngayon lang naman ito, iho. Wala kasi ang kumpare ko na may tricycle. Madalas na siya ang inaasahan kong maghatid sa akin pa uwi. Ang kaso nga lang, may sakit siya ngayon. Kaya ayan, nagtiis na lang akong maglakad ng pagkalayo-layo.
Yung pinagkukunan ko kasi ng kamatis sa bukid ng kapatid ko. Malayo naman ang bukid rin sa mismong bahay ko eh. Pero sa susunod huwag niyo na pong ulitin ha kasi delikado talaga. Paano na lang kung walang tumulong sa inyo? Isa pa, kapag nasagasaan kayo, iiwan lang din kayo dyan. Wala namang makakakita sa inyo eh. Kagaya na lang ng ginawa ng truck sa inyo. Pero teka, sigurado po ba kayong wala talaga kayong matinding galos? Wala naman. Daplis lang naman kasi. At saka, hindi naman mabilis ang takbo ng truck eh. Nasagi lang talaga ako at natumba. Iha, tahimik ka yata. Pasensya na't naabala ko pa ang inyong labing-labing ha. Ayos lang ho. Alam nyo, nung araw, parang ganito rin kami ng asawa ko. Gusto namin ng kakaibang labing-labing. Paano kakaibang labing-labing po? Kapag mag-aanuhan kami, nagpupunta kami sa gubat, sa dilim, sa kahit saan, basta hindi sa bahay. Ang pinakamasaya namin ginawa, sa taas ng puno. Pambihira. Sa taas ng puno? Paano nyo nagawa yun? Buti di kayo nahulog. Sana yan lang talaga, iho. Kung mag-usap kaming dalawa, Kabanong, para bang matagal na kaming magkakilala. Mas close ko pa yung matandang hindi ko namang kilala kaysa sa mga magulang ni Elena. Ang dami naming napag-usapan. Ang dami naming napagkwentuhan na para bang matagal na naming ginagawa yon. Habang si Elena naman ay tahimik lang. Hindi man lang kumikibo. Makalipas ang halos 1 oras, narating na rin namin ang sinasabing lugar ni Mang Alberto. Ako na lang ang bumaba para ihatid si Mang Alberto sa bungad. Di ba? Kita mo na? Kung naglakad ka, baka umaga ka na nakarating. O baka hindi pa. Sobrang layo naman pala yung lalakarin nyo, Diyos ko. Kaya nga sobra ako nagpapasalamat sa inyo. Kung hindi kayo napadaan, baka hanggang ngayon naglalakad pa rin ako. Wala po yun. Ang mahalaga, nakarating na kayo. Siya nga pala. Bukas, merong pagdiriwang dito sa amin. Taon-taon kasi may ginaganap na pasasalamat. Pag-aalay ng mga pagkain sa kalikasan. Parte ng kultura namin yon. Kung gusto mo, punta na lang kayo dito, ha? Hanapin mo lang ako. Kilala naman ako rito eh. Sige po. Pag-iisipan ko po kung wala akong gagawin bukas. Paano? Pasok na ako, ha? Sigurado po ba kayong kaya nyo nang buhatin yung basket? Kaya ko na naman. Isa pa malapit na lang din naman. Nakakayaan na kung ipapabuhat ko pa sa'yo. Sige po. Balik na po ako sa sasakyan ha. Sige. Maraming salamat. Wala po nga naman. Tinapik niya pa ako sa balikat at nakangiting naglakad papasok ng kanilang baryo. Napangiti na lang din ako. Dahil sa nangyaring yon, nakakalimutan ko na ang ginawa sa akin ng mga magulang ni Elena. Masaya akong bumalik ng sasakyan habang si Elena tahimik pa rin. Bakit ka ba tahimik dyan? Galit ka ba? Hindi kasi kita magets eh. Hindi mo naman kilala yun eh. Wala naman nangyaring masama. Ayan naihatid na natin. Anong problema? Ewan ko sa'yo. Ang rude mo kanina. Anong rude? Tell me. Hindi ka man lang kumibo kanina eh. Kasi hindi ko gusto makipag-usap eh. Bakit ako kikibo? O di ngayon alam mo na yung pakiramdam na sabihang bastos dahil lang sa pananahimik. Hindi na siya nakasagot, Kabanong. Pinaandar na lang niya ang sasakyan. Naging okay na rin naman kami na makabalik na kami ng hotel. Nauna siyang nakatulog. Habang ako, hindi pa rin mawala-wala sa isipan ko ang matandang lalaki. Kahit na nakahiga na ako, parang naririnig ko pa rin ang boses niya. Buo pa rin ang imahe ng mukha niya sa isip ko. Hindi ko rin alam kung bakit. Bandang 4:00 na ako ng madaling araw nakatulog, kaya tinanghali na rin ako ng gising. Pagbangon ko, wala na si Elena. Hindi na niya ako ginising. Meron kasi siyang kailangang puntahan na negosyo nilang sinisimulan. Akala ko ba ayos na kami? Umalis man lang ng walang papaalam .
Mabuburyo na naman ako sa hotel nito. Bumangon na lang ako noon. Naglakad-lakad sa labas at kumain mag-isa. Hanggang sa dumating ang hapon. Wala akong ibang ginawa kundi ang tumambay at manood ng TV. Nakaramdam na ako ng pagkabagot. Sa hindi ko malamang dahilan, bigla na namang sumagi sa isip ko ang matandang si Mang Alberto. Naalala ko ang imbitasyon niya sa akin. Dahil gagabihin naman ng uwi si Elena, naisipan kong puntahan ang lugar nila Mang Alberto. Nasabi naman niya sa akin ang eksaktong lugar, kaya kampante naman akong alam ng mga tricycle driver ang baryo na yon. Nagbihis lang ako ng simpleng kasuotan, tamang spray lang ng kaunting pabango. Lumarga na ako. Hindi ko alam kung bakit parang wala man lang akong nararamdamang pag-aalinlangan. Kung tutuusin, hindi ako dapat nagtitiwala sa mga taong kailan ko lang nakilala. Pero parang may kakaiba kay Mang Alberto na hindi ko maipaliwanag na bagay na gustong-gusto kong malaman. Akong 6:00 na ng hapon na makarating ako sa baryo nila Mang Alberto. Kung tutuusin, hindi naman ako aabuti ng dilim. Ang kaso, nagkaligaw-ligaw kami. Hindi rin pala alam ng driver ang sinasabi kong lugar. Mabuti na lang talaga ay natandaan ko rin ang daan. Akala ko pa may celebration. Bakit parang ang tahimik naman dito? Mali ba ako nang napuntahan? Pero naalala ko ito eh. Ito yun oh. Itong arko yung nakita ko kagabi. Para makasiguro, pumasok na lang ako sa loob. Meron akong nakitang lalaki sa gilid. Natigilan siya sa ginagawa niya. Lumapit ako sa kanya at nagtanong. Nang sabihin ko ang pangalan ni Mang Alberto, may tinuro siya sa aking direksyon. Hindi ko alam kung bakit bigla na lang ako nakaramdam ng pangamba noong mga oras na yon. Pakiramdam ko, nakatingin pa rin sa akin ang lalaki habang naglalakad ako palayo. Tiningnan-tingnan ko ang mga kabahayan. Lahat ng yon ay nakasarado na. Pero may naririnig akong mga nagsasalita sa loob. Hindi lang klaro sa akin kung ano ang sinasabi nila dahil pabulong. Hindi nagtagal, narating ko na rin ang bahay na tinuturo sa akin ng lalaki. Mang Alberto? Mang Alberto? Si Marvin ho ito. Nandyan ho ba kayo? Makailang tawag pa ako sa kanya. Maya-maya lang, nakita ko na rin siyang lumabas. Malapad pa ang ngiti niya nang makita ako. Marvin, nandito ka na pala. Sino yung kasintahan mo? Bakit hindi mo isinama? May lakad po eh. At saka, hindi po yung sasama. Hindi po nun hilig sumama-sama sa mga ganito eh. Ayos siya, sige. Pasok ka na. Mang Alberto, matanong ko lang ho. Di ba ang sabi niyo sa akin, may ginaganap na pasasalamat dito sa lugar ninyo? Pero bakit parang wala naman ako nakikitang selebrasyon? Ay, nako. Hindi ko ba nasabi sa'yo? Hindi dito ang selebrasyon. Doon sa dulo. Doon talaga ginaganap ang pasasalamat. At maya-maya pa, may isang oras pa. Ganun po ba? Kaya po pala ang tahimik dito. Maupo ka na muna rito. Pagtitimpla kita ng kape. Tapos maya-maya lang dadalhin na kita ron. Nagugutom na kasi ako eh. Makikikain na tayo doon. Ay, nako, yan ang gusto ko. Ay, sandali lang ha. O, sige po. Sandaling nawala si Mang Alberto. Pagbalik niya, ay may dala-dala na siyang kape. Agad naman niya yung ibinigay sa akin. Medyo nilalamig ako nung mga sandaling yon, kaya lumagok na kagad ako. Habang nagkukwentuhan kami, naramdaman ko na lang na parang nahihilo ko. Akala ko nung unay dahil lang talaga sa puyat yun. Pero maya-maya pa, parang umikot na ang paningin ko. Marvin, ayos ka lang ba? Mang Alberto, parang umiikot ang paningin ko. Ano? Umiikot? Kasi, umiikot ang mundo. Yun ang huling salita na narinig ko mula sa kanya, Kabanong. Hindi nagtagal, nawalan na talaga ako ng malay. Paggising ko, naramdaman kong nakatali na ako sa upuan. Nataranta ako noon.
Pagtingin ko sa paligid, nasa isang kwarto na ako. Mukhang bodega ang kwarto. Ang daming tambak. Sinubukan kong makakawala, pero hindi ko magawa. Sigaw ako ng sigaw kung may makakatulong sa akin, pero walang dumating. Tanging isang boses lang ng banyaga ang narinig ko sa loob ng kwarto. Will you please shut your filthy mouth? Napatingin ako sa gilid. Meron din palang isang nakatali. Isa siyang kano. Sa tansya ko, kasing edad na siya ng tatay ko. At base sa itsura niya, parang matagal na siyang nakakulong doon. Madungis na rin kasi ang kanyang mukha. Biyag ka rin dito? Teka, sino may gawa nito sa atin? What? I don't understand what you're saying. Use my language. Ha? Bakit ko naman gagamitin ang lingwahe niyo? Ikaw ang dayo. Kaya dapat, ikaw ang mag-adjust. Wala ako sa bansa niyo para mag-English. Whatever. Buisit na yan. Paano kaya ako nito maintindihan kung hindi ako mag-i-English? Kahit na ayaw kong mag-adjust para sa matandang kano na yon, ginawa ko na lang din dahil gusto kong malaman kung ano ang nangyayari. Huminga ako ng malalim. Pinagdasal ko na sana magkaintindihan kaming dalawa. Hey! What? You know what? The happenings here. You know what happened? Tama. Why we captured? I mean, why are we here? Who is the bad guy do this? You asked me what happened why we are here? Well, I don't know too. Last time I remember, I'm relaxing while watching the sunset. And suddenly, a group of guys approached me and boom! I'm here now. Mukhang pinatulog din siya kagaya ko. Idea, have you, who do this? I have no idea in my 5 days here. But I think there's something wrong with these guys over here. Wrong? What is wrong in something? I'm talking about the guys outside, not the something. Are you listening? Yes, I'm listening. So, what about the guys you telling me? Tell me about yourself. I mean, about the bad guys. Last night, I heard a strange noise coming from the outside. That noise, like a monster craving for food. I have to say it, but I think it's a real monster. The bad guys is monster? That's only my conclusion. Ay naku, pambirang buhay to. Adik yata to eh. Pinagsasasabi nito. Are you bad-mouthing me? No, I'm not bad bread. I need to escape here. I don't want to die in this rotten country. Ano sinabi mo? What? What you saying about the country of mine? A rotten country? Kala mo hindi ko alam yan ha? Hindi bulok ang bansa namin no? You better go back to your country. You don't belong here in my country, Philippines. Yeah, right. I don't belong here because this is a country of poor people. Wow! So why are you here, old man? Ha? You poor? Shut your mouth, you damn cockroach! Walang niyang kanuto ah. Kala mo kung sino mayabang. Kapag ako nakatakas dito, bahala ka sa buhay mo. Iwan talaga kita dito. What? Puro ka what eh. I said, when I know better way to escape, you are not belonging to me. I mean, you are not together to escape with me. You stay here. And me, go outside and go home. In your dreams, I have my own way to escape. I don't need you. Napatigil ang usapan namin nang maramdaman namin bumukas na ang pintuan. Nanahimik kami. Ilang sandali lang pumasok ang isang matandang babae. Maayos ang postura niya, mukhang mayaman. Pero yung dalawa niyang bodyguard ay parang hindi man lang natutulog. Puputok na kasi yung eyebag na nangingitim na rin. Mabuti naman at nagkamalay ka na. Teka lang Manang, nasan ba kami? Bakit kami nandito? Bakit pati ako nadamay? Anong ginawa mo sa akin at bakit ako nandito? Ko, may ginawa sa'yo.
Hindi ako ang dahilan kung bakit narito ka. Hindi mo ba naaalala? Sandali akong napaisip at unang pumasok sa isipan ko si Mang Alberto. Dito ko na napagtanto na siya ang nagpatulog sa akin, kaya ako nasa kwartong yun. Yung kape, tama. Pero bakit? Mamaya, magdadala rito ng maayos na pagkain. Kumain kayo ng marami. Habang wala pang iba niyong mga kasabay, kailangang maging malakas ang katawan ninyo. Pumunta lang ako rito para alamin ang kalagayan niyo. At masaya naman ako na nasa maayos kayong sitwasyon. Maayos? Maayos na to sa lagay na to? Nakatali kami? Wala kaming ibang magawa kundi magsalita? Ang bihag kapag binigyan mo ng kalayaan sa isang bagay, malaki ang tsansang makatakas. Yon ang dahilan kung bakit bibig lang ang pwede niyong magamit. Hey, ugly woman! What are you saying, huh? And who are you? Kung hindi mo kaya magsalita ng Tagalog, ay manahimik ka. Kahit kailan, hindi ako ang gagawa ng paraan para magkaintindihan tayo. Can you translate it to me, ugly boy? Bahala ka sa buhay mo. In English, it's up to your life. Sa oras na makumpleto na kayong 5, sisimulan na namin ang gagawin namin sa inyo. Ano ba kasing gagawin niyo sa amin? Malalaman nyo rin sa tamang panahon. Napabuntong hininga na lamang ako nang maiwan na naman kaming dalawa ng kano. Tumingin siya ng masama sa akin. Parang hindi man lang siya nababahala. Puro kayabangan lang talaga ang inuuna niya. Tiningnan ko siya ng masama at saka napangisi. Pinagmumura niya ako na parang ako ang may kasalanan sa kanya. Hindi ko alam kung anong oras na noon kabanong. Basta sa tingin ko, hindi pa rin naman sumisikat ang araw. Mahaba na ang oras, kaya naman nag-isip na ako ng paraan kung paano ako makakawala sa pagkakagapos na yon. Makabal na lubid ang nakatali sa kamay ko. Sa ilang oras ko nang ginagalaw-galaw ang kamay ko, nararamdaman kong parang lumuluwag na rin yon. Tatanga-tanga mga tao rito no? Hindi dapat ganitong lubid pinantali sa akin Dapat yung maliit lang para hindi madaling lumuwag. Madulas to Mga inutil. Hey, what are you saying now? Are you saying bad about me? Ha? Alam ko sa'yo. Nang maramdaman kong maluwag ng bahagya ang tali sa akin, mas lalo ko pang binilisan ng paggalaw ng aking kamay. Maya-maya lang, naramdaman ko nang natanggal na ang tali. Nanlalaki ang mga mata ng kano nang makitang nagagamit ko na ang kamay ko. Tinanggal ko rin kagad ang tali sa aking paanan. What the? How did you do that? How, di karabaw, batutin mo. What? O, paano? I'm leaving na. Wait. How about me? I don't know. Maybe you can gawa-gawa paraan para ikaw takas-takas. Please, help me. You angry to me kanina? Now you please me? I'm so sorry. I'm just frustrated. Please help me. My family's waiting for me. Please, I know you're a good person. So please. Noong mga sandaling yon ay agad na natunaw ang puso ko. Malambot lang kasi ang kalooban ko lalo na pagdating sa matatanda. Kahit pa hindi naman natin siya kalahi, tingin ko kailangan niya rin namang mabuhay para sa pamilya niya. Isa pa, ayokong dalhin habang buhay sa konsensya ko pag may nangyaring masama sa kanya. Kaya naman madali ko siyang tinanggalan ng pagkakatali. Tuwang-tuwa siya. Kitang-kita ang saya sa kanyang mga mata. Ang maangas na kano ay parang biglang naging maamong tupa. Sa isip-isip ko, baka sadyang emosyonal lang siya kaya nagmukha siyang walang respeto sa ibang tao. Thank you, boy. You're an angel to me. You thank me later because we need to escape this hell. Putik, sakit na ng ulo ko kaka-English dito How can we escape this room? Outside that door, there's a man guarding us. I have an idea. Bumalik kami sa pagkakaupo. Nakunwari kami nakatali pa rin. Gumawa kami ng ingay sa loob para mapukaw ang atensyon ng mga nagbabantay. Maya-maya lang, nagmamadali silang pumasok sa loob. Nanlalaki ang mga mata ng dalawang lalaki kahit wala namang nakakagulat.
namumutla din sila na akala mo'y hindi nasisinaga ng araw. Kinausap nila kami. Titingnan na sana nila ang pagkakatali sa amin pero bigla namin silang hinampas ng kahoy sa ulo nang makalapit na sila. Dahil sa ginawa namin, nawalan sila ng malay. Ayos! Tara na! Wala na kaming sinayang na sandali, Kabanong. Lumabas kami ng silid na yon. Doon lang namin naalaman na ang kwartong yun pala ay natatanging nakatirik sa pwestong yon. Hindi sila parte ng bahay. Kwarto lang talaga. Dahil paglabas namin, kagubatan na pala. Meron lang kaming natatanaw sa di kalayuan ng mga tolda. Nasa palagay ko, doon nagpapahinga ang kasamahan ng mga bumihag sa amin. Follow me! Bilis! Don't bagal-bagal ha, if you don't want to die. Where do we... huh? Natigil ang sasabihin ni Mr. Campbell nang mapatingin kami sa gilid. Dahil sa liwanag ng lampara, nakita namin ang isang asong itim na nakatali sa gilid. Tumahol yun ng tumahol, dahilan para mabulabog ang ibang naroon. Hindi ko na hinintay pa na makakawala ang aso at makita kami ng mga tao roon. Kinuha ko kagad ang matanda at hinila ko na siya paalis. Dahil narinig na kami ng mga naroon, inaasahan na talaga naming hahabulin nila kami. Nung una, akala ko magiging madali para sa amin ang pagtakas. Pero wala pang 5 minutong tumatakbo kami. Nakarinig na kami ng malalakas na hiyaw at malalakas na angil na nagmumula sa kung saan. Tumigil kami para makapagpahinga ang matandang kano. Ano yun? I mean, what that? I told you, they are monsters. Monsters? Hindi nga. If you're not convinced, then go to them and check it. Hindi. We need to takas na. You need to follow me. Hindi pa ako naniniwala sa sinabi niya noong mga sandaling yon. Nakatuon lang ang atensyon ko sa pagtakas. Mga ilang sandali lang, nakarating na rin kami sa kalsada. Makailang minuto na kaming nag-aabang ng masasakyan, pero walang dumaraan kahit na isa doon. Malas naman, oh. Malas, meaning not lucky. Maybe you are malas. Malas ako dahil sa'yo, no? We're waiting here for nothing. We need to leave this area now. Okay, go! Nagmamadali na kami makaalis ng mga sandaling yun, Kabanong. Palingon-lingon kami sa paligid at sa mga gilid-gilid. Akala namin hindi na kami masusundan ng mga lalaki. Pero nagkakamali kami. Hindi nagtagal, nakarinig na kami ng malalakas na yabag ng paa. Mga kaluskos na talaga namang bumubuhay sa natutulog kong balahibo. Buisit! Nandiyan na sila! May kasama pa ako, ang hirap kausapin. Nakakainis naman buhay to, oh. Come on, Harry! Harry, ikaw ang mabagal dyan eh. Papasok na sana kami sa gubat nang bigla kaming makita ng mga lalaki. Nakita ng mismong mga mata ko kung papaanong gumapang ang mga yun. Habang gumagapang sila papalapit sa amin, naririnig namin ang mga ingay na mula sa kanila. Para nga silang mababangis na hayop. Sa takot na maabutan nila kami, nakatakbo kami ng mabilis. Kahit ang matandang kano na may edad na, nakasabay sa akin sa pagtakas. Sa sobrang bilis ng pagtakbo namin, nakaramdam kagad kami ng pagod. Kaya ang ginawa namin, humiga kami sa ilalim na makakapal na dahon ng gabi. Behave. Just behave, ah. Nanahimik lamang kami habang pinakikiramdaman ng mga halimaw na yon. Ang tagal nilang nanatili sa kung saan kami. Maya-maya pa, narinig na lang namin na nakaalis na sila. Nang masiguro naming wala na nga sila, naglalakas loob na akong lumabas para silipin. Nakahinga ako ng maluwag, ganun din naman ang matandang kano. Sa mga sumunod na sandali, hindi na nila kami nakita. Sinamantala na rin namin ang pagkakataon para makapagpahinga. Hey you, what's your name? Marvin. I'm Morgan Campbell. Please call me Campbell. So, why you resulting to be kidnapped? Ay nako, tama ba ang pagkakasabi ko? You're asking me the reason why they kidnapped me? To be honest, I don't have any idea. This is not my first time here in the Philippines.
But this is the first time I experienced this kind of situation. So, why so you here in my country? I just want my skin to be like yours. Ah, you want to be, moreno. Oo, tama, right. So, tell me what happened. Why are you kidnapped by them? Sa totoo lang, no idea. But I remember, someone gave me coffee and I drink it, then I lost my humanity. Your humanity? I mean, putik. Paano ba to? I lost my ulirat. Nawalan ako ng malay. I passes by. I pass out. Pass in. Ano ba yun? Ah, because of that coffee. I see. Noong mga sandaling yun, akala ko talaga ay mabuting tao at mabait si Mr. Campbell. Maayos na kasi siyang makipag-usap sa akin. Hindi na niya ako minumura at nilalait. Hindi na rin niya nilalait ang Pilipinas. Kaya sa isip-isip ko, kako baka masyado lang akong nanghusga sa unang ugali na pinakita niya. Pero sa mga sumunod na pangyayari, dito ko na malalaman ang tunay niyang kulay. Where are we going? Anywhere safe. Hindi rin ako taga rito kaya hindi ko alam. You have wife? No, but girlfriend, yes, oo. A man's life is so wonderful if his woman is wild and bad. Sa sinabing niyang yun, ay medyo natigilan ako. Medyo nababastusan ako sa pananalita niya. Pero inintindi ko na lang. Baka kasi ganun lang talaga sa bansa nila. Baka normal lang sa kanila yon at yun ang kanyang kinasanayang kultura. Tinawanan ko na lang siya at hindi ko na masyadong ginawang issue pa yon. Sa aming paglalakad, nakita na naman namin ang kalsada. Sa pagkakataong yon, nagkaroon na kami ng pag-asa nang matanaw namin na may dumaan na sasakyan. Hindi man namin nahabol pero umasa kami na baka may susunod pang dadaan. Kaya naman nanatili lang kami sa gilid ng kalsada. Hey, about those monsters. You have any idea what it is? Sandali akong napaisip. Ang tanging pumapasok lang sa utak ko ay aswang. Bigla kong naalala ang sinabi sa akin ni Elena. Sa hindi malamang dahilan, nagtindigan ng mga balahibo ko. Aswang! As what? In Philippine, we have many monster. We call it mythical creature. Oh, I see. Sana makaligtas na kami rito para hindi na dumugo ilong ko kaka-English. Ay naku, basic naman talaga oh. You say something? Wala, nothing. Napabuntong hininga na lang ako kabanong. Mga ilang sandali lang, natanaw na namin ulit na meron ng paparating na sasakyan. Agad naman akong gumitna. Pagtigil ng sasakyan, may bumaba na babae at agad na lumapit sa akin. Hindi ko nakilala agad dahil sa nakakasilaw na ilaw. Naramdaman ko na lang na pinagsasasampalan niya ako. Sinipa niya rin ako. Nakilala ko lang siya na magsalita na siya. Visit ka? Kung saan-saan ka na namin hinanap. Kahit sila papa't mama, nananahimik sa bahay. Hindi rin mapakali dahil nawawala ka. Nandito ka lang pala. Bakit ba hindi ka nagsabi? Bakit ka nandito? Ha? Nag-alala ko sa'yo. Hey. Sorry. What's happening here? Napatigil sandali si Elena at tumarap kay Mr. Campbell. Iritado siya nang lumapit siya ron. Sino ka? I'm sorry? Hindi siya nakakaintindi ng Tagalog. Sino nga to? Mamaya ko na sasabihin sa'yo. Gusto ko na munang umalis dito dahil nasa panganib ang buhay namin. Kanina pa may humahabol sa amin eh. Mabuti na lang at napadaan ka dito. Tara na! Hindi ko na hinintay pang umalma si Elena. Nauna na akong pumasok sa loob ng kanyang sasakyan. Sumunod naman siya. Papaandarin na sana niya ang kotse nang biglang humabol si Mr. Campbell. Pinigilan niya kaming umalis. Hey, what about me? Are you leaving me here? Nagsakay na ako ng isang matanda rito. Ayoko nang maulit pa yon. Miss, please. I don't want to die. Those monsters will kill me. Please, let me in.
pinagsasasabi nito? Mga halimaw yung humahabol sa amin, Elena. Mga halimaw! Ha? Tamang sinabi mo sa akin, may mga aswang nga rito. At totoo sila. Kaya kapag iniwan natin ang kanuna yan dito, mamamatay yan. Maabutan yan ng mga aswang na humahabol sa amin. Elena, hindi sila pangkaraniwan. Sa huli, hindi na rin nakatanggi pa ang kasintahan ko, Kabanong. Natakot din naman kasi siya na merong mamamatay dahil hindi namin tinulungan. Pagpasok ni Mr. Campbell sa loob, napabuntong hininga na lamang siya. You know what, Marvin? Be thankful to God. You have a beautiful and kind partner. Thank you. I'm lucky for her. I'm lucky because I have my GF. Huwag ka na nga mag-English. Nakakairita pakinggan eh. Hindi nga nakakaintindihan ng Tagalog eh. Paano ko maintindihan yan? Eh ano nga ba nangyari? Bakit hindi ka nakauwi? Ano yung sinasabi mo kanina na totoo ang mga aswang? Naalala mo yung isinakay natin matanda, si Mang Alberto? Inimbitahan niya kasi ako na meron daw pasasalamat sa baryo nila. Kaya yun, pumunta ako. Pero hindi pala yung totoo. Ang balak pala niya, isama ako sa magiging bihag nila. Nakatulog ako nung painumin niya ako ng kape. Paggising ko, magkasama na kami ng matandang kanuna yun sa isang bahay. Nalaman namin na aswang ang mga naroon nung hinahabulan nila kami. Yan kasi katangahan mo eh. Sinasabi ko na kasi sa yung huwag kang magtitiwala sa hindi mo kilala. Hindi ka rin naman taga rito tapos magpapauto ka. Paano kung hindi pala kayo nakatakas? Eh di wala ka na. Ginawa ka na nilang pagkain. Ay naku, ano ka pa naman Marvin? Minsan nga gamitin mo yung utak mo kaysa sa emosyon mo. Mapapahama ka sa kagagawan mo eh. Oo na, sige na. Alam ko namang kasalanan ko mga nangyari. Pero tapos na yun, no? Nangyari na. Nandito na ako. Nakaalis na kami ron. Ligtas na kami. Pisit ka talaga kahit na kailan. Sa mga sumunod na sandali ay nanahimik na muna kami. Magaan na ang pakiramdam ko. Pero hindi ko alam, may paparating pa palang problema. Biglang naitapak ni Elena ang paa niya sa preno. Muntikan pa akong mauntog noon. Si Mr. Campbell naman ay napamura na lang din. Uy, anong nangyari? May nasagasaan yata ako. Oh, girl, you're in trouble. Kahit na nababahala, bumaba kami ng sasakyan para tingnan yon. Pagsilip namin sa harapan, merong isang lalaki na nakabulagta. Nakadapa siya. Lalapitan na sana ni Elena ang lalaki pero pinigilan ko siya. Sandali, huwag kang lalapit. Baka mamaya Biglang bumangon ng aswang. Dali-dali itong lumapit sa amin. Pero bago niya pa kami makagat, sinapa ko na siya sa panga. Dahil doon, nagkaroon kami ng pagkakataong makabalik ng sasakyan. Bilis! Bilisan mo! Paantarin mo na! Ito na nga eh. What's happening? The aswang is here! Try to beat me and my girlfriend! Buong akala ko, titigilan na kami ng aswang na yon kapag nakaalis na kami. Ang hindi namin alam, nakasunod pa rin pala siya. Tumatakbo siya ng mabilis. At makalipas lang ang ilang sandali, nakita na naming marami na sila. Natataranta na kami nung oras na yon. Hanggang sa napansin na parang nawawala na sa kontrol si Elena sa pagmamaneho niya. Anong problema, Elena? Mahal. Natatakot ako. Yung manubela, ayusin mo. Mababangga tayo. It's the end. Damn it! Maya-maya pa, nakabig ni Elena ang manibela papunta sa gilid. May napasukan kaming maliit na daan na sakto lang ang sasakyan. Nang matanaw na namin ang ilog, saka lang napreno ni Elena ang sasakyan. Kung hindi, baka lumubog na kami sa tubig. Sinubukan niyang iatras ang sasakyan pero nakalubog na ang gulong nito sa malambot na lupa. Kaya naman sana namin gawa ng paraan yon, pero wala na kaming oras dahil paparating na mga aswang. Kailangan na nating umalis. Sasakyan ko. Saka na yan, balikan na lang natin. Disgusting. This is the worst couple. Shut up! Nakikisapit ka lang sa amin eh. Bago pa sila mag-away, bumaba na kami. Tumakbo na kami paalis. Nakapasok kami sa kagubatan.
Noong mga sandaling yon, ramdam na ramdam ko ang kaba ni Elena. Nanginginig siya sa takot. Hinawakan ko lang ng maigpit ang kamay niya. Nang makalayo-layo na kami, tumigil na muna kami para makapagpahinga ni Mr. Campbell. Nasa kakahuyan kami. Nakatago lang sa naglalaki ang ugat ng mga puno. Dito na muna tayo. Hindi na ba tayo masusundan ng mga aswang? Hindi ko alam. Ang mahalaga, pansamantala tayong ligtas. Mamaya, saka na tayo magpatuloy kapag medyo lumipas na ang oras. Baka gumagala-gala kasi sila ngayon sa gubat eh. So, what do we do now? We stay here, making time pass away. Making time pass away. Pampalipas oras. Tama naman, di ba? Ay naku, sakit sa ulo ng mga naririnig ko sa'yo. Ikaw na lang kasi kumausap sa kanya eh. Ikaw naman marunong mag-English eh. What are you talking? We stay here. We need to buy some time for them to leave the forest. Okay, that's the better way to survive. Halos isang oras din kaming naroon. Nakaramdam na nga kami ng antok. Sumandal na muna kami sa puno para umidlip. Pero nagising na lang ako dahil narinig kong nagbubunga nga na ang kasintahan kong si Elena. Ah, Oh, bakit mahal? eto ba't nangihipos ko? Ha? This ugly old man harassing me. No, I don't do that. That's not true. Ba't tarantado ka? Matapos ka naming isama rito para makaligtas, gagawin mo yan? Naramdam ko yung kamay niya. Hindi ako pwede magkamali. This is a misunderstanding. Let me explain. Explain? Wala kang dapat ipaliwanag. Nung unang pa lang may naramdaman na ako mali sa'yo eh. Manyakis ka pala talaga. Nagkukunwari ka lang siguro mabait para makaligtas ka rin. Oh, wait, I don't understand. Please speakin mo mukha mo. Hindi ko na napigilan ng sarili ko, Kabanong. Sinapa ko na kagad ang matandang kano na yon. Isang suntok ko lang, natumba na siya kagad. Are you crazy? Punching an old man? Old man mo mukha mo. Lumayas ka na nga bago pa kita malumpo. What? Leave before I break your leg. You will regret this. Naglakad na rin siya pabalik sa direksyon na pinanggalingan namin. Napayakap na lang ako sa kasintahan ko. Humingi ako ng paumanhin sa kanya dahil sa pangalawang pagkakataon napaniwala na naman ako ng isang matanda. Hindi naman na siya nagalit pero bakas pa rin sa kanyang reaksyon ng trauma. Takot sa mga aswang at pagkabana sa matandang kano na nakasama namin. Balikan na kaya natin yung sasakyan para makaalis na tayo. Oo, mas mabuti pa nga. Wait lang. Oh, bakit? Wala yung susi. Ha? Paano nawala? Baka naman nabitiwan mo. Tara na nga, hanapin natin. Kapa kami ng kapa sa paligid namin pero wala naman kaming makitang kahit na anong susi. Noong mga sandaling yon, mas lalo na kaming kinabahan. Yung sasakyan na lang din kasi talaga ang tanging paraan para makaalis kami roon. Hindi kaya ano? yung matandang kano, hindi niya lang ako basta hinipuan. Kinuha niya yung susi sa bulsa ko. Ba't tarantado talaga yung matandang yun ah? Nagmamadali kaming bumalik. Alam namin na sa mga sandaling yun, ginagawa na ni Mr. Campbell na maalis ang sasakyan sa pagkakalubog ng gulong. Hindi nagtagal, narating na rin namin ang lugar. Nakita naming nakastart na ang sasakyan. Pero sa kasamaang palad, hindi siya makaalis. Nakalubog pa rin ang gulong. Lalapitan na sana namin siya nang biglang dumating naman ang mga aswang. At sa pagkakataong yon, kasama na ng mga yon si Mang Alberto. Ang matandang tinulungan ko pero may iba pa palang balak sa akin. Napatigil kami. Hinila ko si Elena papunta sa gilid. Bago kami umalis, napakinggan at napanood pa namin ang nangyari. Akala mong kayuhan ka makakatakas ka. Nasaan na kasama mo? I can understand Tagalog, please. Visit naman buhay dito. Sino marunong mag-English dyan? Kausapin nyo nga ito. Please, spare my life. I want to live more years. Please. Pasensya ka na. Ikaw ang natsempuhan Sige na, dalhin nyo lang isang ito. Bantayan nyo rin ang sasakyan na to dahil panigurado, babalikan nila ito para kunin. Noong mga sandaling yun, Kabanong, tuluyan na kaming nawala ng pagkakataon para magamit pa ang sasakyan ni Elena.
kailangan na lang naming lisanin ng lugar na yon. Naglakad-lakad kami. Ginawa namin ang lahat para lang kami hindi makalikha ng ingay. Pagtingin sa relo, 4:00 na pala na madaling araw. May 2 oras pa bago tuluyang sumapit ang liwanag. Kaya naman mas lalo na kaming nagsikap na makatakas sa mga aswang na yon. Pero sa kasamaang palad, meron na naman kaming nakaengkwentro. Sinabi ko naman sa'yo, totoo mga aswang. Ayaw mo kasing maniwala eh. Oo na, alam ko naman eh, nakita ko na, napatunayan ko na. Kung una pa lang kasi naniwala ka na sa akin, di sana hindi mo natatangkain na puntahan yung lugar ng matandang aswang. Ang tigas-tigas kasi ng ulo mo eh. Ang taas-taas ng ego mo. Feeling mo alam mo lahat. Siguro kaya nainis din yung parents ko sa'yo eh kasi nararamdaman nila yung ganyang aura mo. Diyos ko naman oh, kaya sila naiinis kasi ayaw talaga nila sa akin una pa lang. Kung ayaw nila sa'yo, di sana hindi na nila ako tinulungan mahanap ka. Naghanap din sila? Oo, nagpauto sila papa at mama ng tao para lang hanapin ka. Ibig sabihin, hindi totoong ayaw nila sa akin? Ikaw lang naman ang nag-iisip niyan eh. Sinusubukan ka lang naman nila kung kaya mo ipagtanggol ang sarili mo. Pero anong ginawa mo? Nanahimik ka lang. Kaya ang naisip nila, kung sarili mo nga hindi mo kayang ipagtanggol eh, paano mo pa ako may pagtatanggol o mapoprotektahan? Hindi ako nakapagsalita. Parang sinampal ako ng katotohanan sa mga oras na yon, Kabanong. Maya-maya pa, nabalot na naman kami ng kilabot habang kami naglalakad. Narinig kasi namin ng mga kaluskos. Parang may sumusunod sa amin. Hinawakan ko na ang kamay ni Elena. Binilisan na namin ang paglalakad hanggang sa nakakarinig na kami ng mga angil ng aswang. Tatakbo na sana kami pero bigla na lang silang nagsilabasan sa gilid at pinalibutan kami. Marvin, paano na to? Diyos ko, ano gagawin natin? Sa likod ka lang. Ako nang kakalaban sa kanila. Meron nga rin sa likuran natin eh. Basta, akong bahala sa kanila. Nakikiramdam lang ako sa magiging kilos ng mga aswang. Pero sa totoo lang, pinagpapawisan na ako ng dahil sa takot at kaba. Namamawis ang palad ko at parang nanlalambot ang aking mga tuhod. Wala kaming kahit na anong armas sa mga pagkakataong yun. Tanging ang kamao ko lang ang aasahan namin. Maya-maya pa, napansin kong unti-unti silang lumalapit. Sige, subukan niyo lang lumapit. Babangasan ko mukha niyo. Papangahan ko kayo. Kahit na anong panakot ko, ay parang hindi naman yung naging epektibo. Hanggang sa nagulat na lang kami nang biglang bumulagta na ang mga aswang. Pagtingin namin sa kanila, nangingisay na sila at kalaunan ay nalugutan na ng hininga. May 2 lalaki na lumabas mula sa dilim. Ang isa ay matangkad at may kalakihan ng katawan. Ang isa naman ay maliit lang at nakakatawa ang muka. Lumapit sila sa mga aswang. Isa-isa nilang suriin kung buhay pa ba ang mga yun. Tumingin sila sa amin na parabang sinusuri nila ng maigi kung sino kami at kung taga saan kami. Hindi kayo taga rito ano? Hindi. Naligaw kami rito. Hinahabol kami ng mga aswang. Bakit kayo hinahabol ng mga aswang? Ako, isa ako sa biyag nila. Pero nakatakas ako. Kaya ngayon, hinahanap nila ako para ibalik. Kasi yung kasama kong isa, nakuha nila ulit eh. Pakiusap, tulungan niyo kami makaalis sa lugar na ito. Ayaw pa naming mamatay. Nagkatinginan ng dalawa at saka tumango. Ako naman ay mahigpit lang ang pagkakahawak sa kamay ni Elena. Sumama kayo sa amin. Saan niyo kami dadalhin? Sa ligtas na lugar. Paano naman kami makakasiguro na mapagkakatiwalaan kayo? Hanip din pala to eh, no? Tinulungan na, pag-iisipan ka pa na masama. Pasensya na kayo ah. Nahihirapan na kasi kami magtiwala eh. 2 beses na kasi kaming naloko. Kaya kung may magagawa kayo para patunayang dapat kaming sumama, pakiusap, patunayan nyo na lang. Parte kami ng sama ng mga albularyo na tumutugi sa mga aswang. Hindi namin kayo sasaktan. Hindi ko alam kung paano namin mapapatunayan. Pero malalaman nyo lang na mabubuting tao kami kung sasama kayo sa amin. Saan niyo ba kami dadalhin? Sa lugar ng mga albularyo. Ang lugar na yon ang pinakaligtas sa lahat. Magtitiwala kami sa inyo. Kaya sana
Huwag niyo kaming lokohin. Tara na, sumunod na kayo. Nauna nang naglakad ang matangkad na lalaki. Parang wala lang sa kanila na meron silang pinatay na aswang. Base sa mga kilos nila, nakita ko kung gaano sila kakalmado. Habang naglalakad kami, hindi namin maiwasan ni Elena na hindi mapalingon-lingon. Kahit na meron na kaming kasama, hindi pa rin nabubura ang takot sa aming kalooban. Marami mapanlinlang ng mga aswang sa probinsyang to. Nagpapanggap silang mabuting tao tapos aswang pala sila. Malay nyo, aswang pala kami. Manahimik ka na nga, Joel. Baka mamaya maniwala yung mga yan. Nagbibiro lang naman ako. Pero seryoso, ang mga aswang ay mukhang mababait kung titingnan. Kung minsan, tutulungan ka nila. Madalas silang manghihingi ng tulong sa'yo. Paraan nila yon ng pambibiktima. Kaya nga ako nabiktima kasi tinulungan ko si Mang Alberto eh. Alberto? Bakit? Kilala niyo ba siya? Siya ang kanang kamay ng pinuno ng mga aswang. Pinuno? Meron silang ganon? Si Lara, ang matandang babaeng aswang. Siya ang pinuno ng mga aswang at siya ang matagal nang nagpapatikbo ng samahan nila rito. Kung mga tumutugis kayo ng mga aswang, bakit hanggang ngayon may aswang pa rin? Hindi kasi sila ganang kadaling ubusin eh. Isa pa, ang hirap tuntunin ng kinalalagyan nila. Noon sa pinanggalingan ko, naalala ko pa ang daan. Ituturo mo ba sa amin kapag gusto namin puntahan? Oo, pero hindi sila sobrang dami doon eh. Mangilan-ngilan lang. Doon lang talaga nila dinadala lahat ng mabibihag nila. Mabuti naman at may tuturo mo sa amin. Pagkatapos namin kayong ihatid sa lugar namin, saka namin sila pupuntahan. Maraming salamat sa inyo ah. Kung hindi kayo dumating, baka wala na kami ngayon. Ginagawa lang naman namin kung anong trabaho na meron kami. Ano bang pwedeng gawin para mapuksa ang mga aswang na yan? Mahal, bakit? Lalabanan mo ba sila? Naiwan natin yung sasakyan ko at merong nagbabantay na aswang doon. Kaya gusto ko silang labanan para mabawi yung sasakyan ko, Marvin. Hindi basta-basta nakakalabanin sila. Maraming karanasan ang kailangan mo para kalabanin sila. Kaya nga narito kami para makialam eh. Kung nasaan man ang sasakyan nyo, kami nang bahala doon. Napatango na lang kaming dalawa kabanong. Ang layo ng nilakad namin. Inabot na rin kami ng umaga. Nang marating na namin ang baryo, may matandang lalaki agad ang sumalubong sa amin. Parang mas matanda pa yata kay Mang Alberto ang matandang yon at kay Mr. Campbell. Magandang umaga. Sino mga kasama nyo, Waldo? Mga biktima sila ng mga aswang. Nakita namin sila sa gubat na pinalilibutan. Kaya iniligtas namin sila. At pinagdudutahan pa kami. Magandang araw. Ako nga si Toperno. Mang Topper ang tawag nila sa akin dito. Maraming salamat po. Ako po si Marvin. Ito naman po si Elena, girlfriend ko. Huwag kayong mag-alala. Dito sa lugar namin ay ligtas kayo. Halika kayo. Sumunod kayo sa akin. Pagpasok namin sa baryo nila, nakangiti pang nakatingin sa amin ang iba nilang mga kasama. Ang gaan lang ng pakiramdam namin. Maaliwalas ang paligid at talaga namang nakakapanatag ng loob. Dinala kami ni Mang Topper sa bahay nila. Pinakain at pinagpahingan niya kami. Mga bandang tanghali na nang kami ay magising. Pagtingin namin sa labas, ang daming mga tao. Lahat sila ay naghahasa ng mga patalim. Elena, mahal, ayos ka lang? Oo, ayos lang naman ako. Anong ginagawa nila? Mukhang naghahasa ng itak. Alam ko, di naman ako bulag eh. Ang sinasabi ko, bakit sila naghahasa? Baka kakalabanin na nila yung mga aswang. Makakauwi na kaya tayo? Ang sabi nung isa kanina, mamaya, hahatidan nila tayo. Mabuti naman. Sa wakas, makakauwi na rin tayo. Sana naman matuto ka na, di ba? Nakakabanas ka na eh. Pagtatalunan na naman ba natin yan? Oo, kasi dapat pinapaulit-ulit sa'yo para matandaan mo. Oo na, kainis naman to. Natahimik kami nang biglang lumapit sa amin si Mang Topper. Nakangiti siya sa amin at inabutan niya kami ng inumin. Inumin niyo yan. Pampagaan niya ng pakiramdam at pampakalma. Mang Topper, ano pong ginagawa nila? Bakit kayo naghahasa ng itak? Paghahanda lamang yan.
Kasi mamaya mapalaba kami. Malita ko kasi, ituturo mo sa amin ang kinaroroonan ng mga aswang. Oo. Ituturo ko nga po. Mamaya naman, ipahatid ko na kayo kay Waldo at kay Joel. Makalipas ang ilang sandali, sinundo na kami ni Waldo at Joel sa pinapahingahan namin. Nakahanda ng lahat. May gagamitin na rin kaming tricycle para tuluyan ng makalis doon. Kumuhay pa kami bilang pasasalamat nang makalabas na kami ng baryo ng mga albularyo. Tahimik lang kami habang nasa biyahe. Mahal, pasensya ka na ha. Nadamay ka pa sa lahat ng ito. Nandyan na yan eh. Huwag ka mag-alala. Palagi na ako makikinig sa'yo. Pangako yan. Abi dapat lang no. Sungit naman ito. Pakis nga. He, tumigil ka. Landi agad ang inaatupag mo eh. Huwag kang makampante ah. Hanggang hindi pa tayo nakakauwi sa amin, hindi pa tayo ligtas. Oo na. Alam ko naman eh. Huminga na lang ako ng malalim. Makalipas ang halos 20 minutos, biglang nagpreno ng malakas si Waldo. Nagtaka naman kami kung bakit, kaya hindi ko na napigilang hindi tumingin sa labas. Pagtingin ko ron, nakita ko na merong nakaharang sa daraanan namin. Sino mga yan? Mga aswang. Ha? Mga aswang? Tanghaling tanghali? Bakit? Anong tingin mo sa aswang? Walang shift sa umaga? Hindi ang ibig kong sabihin, hindi ba sila takot sa liwanag? Hindi naman sila natatakot sa liwanag eh. Kaya walang problema sa kanila umaga man o gabi. Diyos ko naman, ano gagawin natin? Kumapit kayo. Teka, anong gagawin mo? Biglang kinabig ni Waldo ang manibela pabalik. Nang humarurot na kami paalis, nakita ko pa sa likuran na humahabol na sa amin ng mga aswang. Para silang mga zombie sa mga horror movies na napapanood ko. Saan nyo? Teka, kapit! Halos lumipad na kami sa sobrang bilis ng pagpapatakbo ni Waldo Cabanong. Pero hindi pa man kami nakakalayo, biglang gumewang na ang tricycle. Dahil yun sa sobrang bilis ng takbo kaya lumuwag ang pagkakakabit ng gulong. May mga nadaanan din kaming mga lubak. Mabuti na lang ay hindi naman kami napahamak. Naihinto ni Waldo ng maayos ang sinasakyan namin. Wala na kaming magagawa nun kundi lumabas at iwan ang tricycle. Dito! Dito! Hindi na ba talaga pwede yung tricycle? Hindi na, maaksidente lang tayo. Papira naman oh. Kumuha pa kayo ng service, sira naman. Huwag ka nang umangal. Iniram lang naman namin yun eh. Tumakbo kami papasok ng gubat. Mas mainam daw sa kagubatan dahil marami kaming pwedeng pagtaguan. Maya-maya pa, narinig na namin ang sigawan ng mga aswang. Habang kami naman, sandaling nagtago sa likod ng malaking bato. Huwag kayo masyadong kabahan. Kapag umaga, hindi ganun kalalakas sa mga aswang. Basta susunod lang kayo sa mga sasabihin namin ha. Walang mangyayari masama sa inyo. Pero paano kung Manahimik! tinikom ko na lang ang bibig ko noon, Kabanong? Hindi nagtagal, naramdaman na namin ang presensya ng mga aswang. Naririnig pa namin ang pagkahingal nila. Totoo nga ang sinasabi ni Waldo, na kapag maliwanag, mahina sila. Ultimong pagtakbo ay kinakapaguran nila. Kaya nung oras na yon, alam ko na sa sarili kong may kaya akong gawin para sa kasintahan ko. Nakalagpas na sila. Tara, bilis! Nagmamadali kaming makalabas. Maya-maya pa, naramdaman na lang namin na meron ng sumusunod sa amin. Mautak ang mga aswang. Alam nilang naroon lang kami kaya hinintay lang nila kaming lumitaw. Sa pagkakataong yon, alam ko nang mapapalaban kami. Pre, peram nga ako ng isang itak. Bakit? Anong gagawin mo? Magsisibak siguro. Malamang, pamprotekta. Ayoko namang tumunganga lang. Yan, naganda. May bayag ka rin pala eh. Binigay sa akin ni Joel ang isang itak. Maigpit ang hawak ko ron habang nasa likuran ko si Elena. Maya-maya pa, hindi na nakatiis sa mga aswang. Gumapang sila sa mga puno at ang iba naman ay sa baba. Tumalon sila papunta sa amin. Pero sadyang magaling ang dalawang lalaki na sa harapan ko. Tinatapatan nila mga yon. Kitang-kita na sobrang sanay na sila sa ganong uri ng gawain. Dahil wala pang ilang minuto, sugatan na ang mga aswang. Habang nakikipaglaban sila,
napansin ko ang isang aswang na marahang gumagapang sa gilid. Yung pala, sa amin pala ni Elena ang punta nila. Kaya nang lumundag siya, hindi na ako nagdalawang isip na tagain. Tinamaan ko siya sa balikat. Para siyang baboy na kinakatay nang dumaing siyang sa sakit. Hindi pa ako nakontento. Nilapitan ko pa ang aswang at pinagtatataga ko ng bara-bara. Mga bisit kayo! Mga salot kayo! Ang sasakit nyo sa ulo! Marvin, ano ba? Tama na. Wala na yan, oh. Hinila ko ni Elena pabalik sa kanya kahit mang ibang aswang pa sa paligid. Hinawi ko siya papunta ulit sa likuran ko. Nakatutok lang ang itak na hawak ko sa mga aswang. Ayos ah. Magaling ka naman pala eh. Hindi ako magaling. Gusto ko lang talagang protektahan ang babaeng mahal ko. Kilig betlog. Joel, magseryoso ka nga. May mga kalaban pa oh. Okay, tapusin na natin to. Pinagwawasiwas ni Joel ang itak niya. Puro ilag lang ang ginagawa ng aswang. Hindi sila makalapit dahil sa husay ng dalawa. Maya-maya lang, nakita na lang namin na kusa na silang umatras. Hindi pa ba natin sila hahabulin? Hindi na. Ang prioridad natin maihatid kayo kung saan kayo dapat ihatid. Paano? Sira ang tricycle? Sumunod lang kayo sa amin. Gagawa namin yan ng paraan. Bago kami umalis Banong, pinasadaan ko pa ng tingin ang mga aswang na napatay. Kahit wala na silang buhay, kinikilabutan pa rin ako sa kanila. Nagmamadali naming nilisan ang pinangyarihan ng labanan. Naglakad kami at hinanap ang palabas sa gubat. Pero ang hindi namin alam, may mangyayari palang hindi inaasahan. Matagal na ba kayo magsyota? Tanong lang naman ha. Gusto ko lang maiba ang iniisip nyo para maging kalmado utak nyo. Matagal-tagal na rin kami. Mag-iisang dekada na. Oh, ang tagal na rin pala. Bakit hindi pa kayo magpakasal? Ayaw pa kasi yata ng isang to eh. Wala man lang singsing na ibinibigay. Yun naman pala pre. Ikaw naman pala ang problema eh. Joel, alamin mo boundary mo ha. Hindi mo sila kilala. Kakakilala lang natin sa kanila kagabi. Naku naman, wala naman akong tinatanong na masama ah. Isa pa, mas maganda na rin to para makilala natin sila. Malay mo, maging kaibigan natin tong magsyota na to. Naku, bahala ka nga. Ngayon pre, anong problema at bakit hindi ka nagyayayang magpakasal? Hindi ka ba sigurado dito sa babaeng to? Ang ganda, ang sexy, mukha namang mabait, mukha ring matalino, at mukhang may kaya sa buhay. Ano pa kinaarte mo? Hindi naman sa hindi ako sigurado. Ano? Hindi lang ako handa kasi wala pa akong may pagmamalaki sa magulang niya eh. Magbubuko lang naman ako sa Maynila. Gusto ko, kung ihaharap ko siya sa altar, mayaman na ako para... Akala mo sa akin, mukhang pera? Tingin mo gusto ko ng yaman, ha? Kaya ko magkaroon ng sarili kong pera. Hindi ko kailangan ng yaman mo kung magkakaroon ka man. Ang gusto ko, yung lalaking sasamahan ako sa hirap at ginhawa. Yung sasamahan akong mangarap. Yung sasamahan ako magpundar kahit paunti-unti. Hindi ko kailangan ng maranyang buhay, no? Kahit simple lang, masaya na ako. Tapos, yan palang iniisip mo? Hindi naman sa ganun. Ang gusto ko lang naman maging komportable ang buhay mo kapag mag-asawa na tayo. At mangyayari lang yun kapag kaya ko nang ibigay ang mga pangangailangan mo. Ang sabihin mo na lang, ayaw mo lang talaga. Dano pang dahilan. Elena naman. Huwag mo nga akong hawakan. Tingnan mo na ginawa mo, Joel. Pinag-away mo lang Ha? Wala naman ako inagawang masama ah. Tinulungan ko lang tong babae na malaman kung bakit hindi pa handa itong si lalaki. Labas ako dyan ha. Elena, sandali lang. Paala ka sa buhay mo. Uy! Huwag kayong lalayo ha. Hinabol ko si Elena Banong. Ang bilis ng paglalakad niya. Maabutan ko na sana siya nang biglang may lumitaw na aswang sa harapan niya. Binuhat siya at saka lumundag ng pataas. Sa sobrang gulat ko, para akong napako sa kinatatayuan ko. Hindi na ako nakapagsalita Banong. Naramdaman ko na lang si Waldo at Joel sa likuran ko. Oh, nasa nakasintahan mo? Uy, magsalita ka. Si Elena. Ano? Sabihin mo. May lumabas na aswang. Dinagit siya. Yan na nga ba sinasabi ko Uy!
Hindi ko na sila pinakinggan. Sinubukan kong habulin ng aswang na kumuha sa kasintahan ko. Pero ilang minuto na akong tumatakbo, wala na akong inabutan. Nakaramdam na ako ng pagod tsaka lang ako natigil. Nanlalambot ako sa gilid. Hindi ko alam ang gagawin ko, Kabanong. Para akong pinagsakluban ng langit at lupa. Nakatulala lang ako sa lapag. Parang lumulutang ang isip ko. Natauhan lang ako nang marinig kong tinatawag na ako ni Waldo at ni Joel. Pagkakita ko sa mukha ni Joel, mabilis na nag-init ang ulo ko. Tumayo ko't sinapak siya kaagad. Ang tigas ng mukha niya, Kabanong. Kaya kahit malakas ang suntok ko, ako pa rin ang nasaktan. Tiniis ko na lang at nagkunwaring walang naramdaman. Ano ba problema mo, ha? Ikaw ang problema ko. Wala akong problema, baka ikaw meron. Ikaw ang problema ko. Kung hindi mo sana binuksan yung usapan na yun, hindi sana magkakaganito eh. Hindi ka dapat nakikialam. Wala kang alam. Hindi ka naman namin kilala. Hindi mo kami kilala. Nakialam ba ako? Nagtanong lang naman ako, ha? Sumagot ka naman, di ba? At hindi naman nagalit ang syota mo sa tanong ko. Ikaw lang naman ang nanggagalaiti ng ganyan eh. Tanga ka ba talaga? O nagtatanga-tangahan ka lang? Hindi tong tamang oras para pag-usapan ng mga personal na bagay na hindi mo naman dapat iniintindi. May girlfriend ka ba? Malamang wala, no? Kasi kung meron, hindi ka naman siguro ganyan eh. Siguro, kaya wala kang syota kasi ganyan ang ugali mo. Hoy, magdaan-daan ka sa pananalita mo, pre. Di mo ako kilala. Mismo! Hindi kita kilala. Hindi natin kilala ang isa't isa. Kaya sana man lang maging mabuti ka sa amin. Bakit? Ano ginagawa namin? Kabutihan to, di ba? Inililigtas namin kayo. Niligtas namin kayo kagabi. Hindi porket niligtas mo kami, pwede nyo na kami pakialaman. Kasalanan mo lahat ng to, Joel eh. Kapag may nangyaring masama sa girlfriend ko kahit na albularyo ka pa o ano pa man, hindi ako magdadalawang isip na patayin ka. Kahit na anong paraan na maiisip ko. Hoy, pinagbabantaan mo ba ako? Tama na yan. Wala tayong mapapala kung mag-aaway kayong dalawa. Ang mabuti pa, sundan na natin ang direksyon kung saan dumaan ang aswang. Nasasayang ang oras natin sa pagtatalo nyo eh. Hindi na ako nakipagtalo pa. Tama si Waldo. Mas makabubuti kung gagawa na kami agad ng paraan para mabawi si Elena. Pinagpatuloy namin ang paglalakad. Kahit sobrang nag-aalala na ako para sa kanya, pinitpilit ko pa rin ikalma ang sarili ko. Kailangan kong makapag-isip ng maayos dahil buhay na ng kasintahan ko ang pinag-uusapan. Sa kakahanap namin, inabot na kami ng dilim sa kagubatan. Ang pag-uwi na sana namin sa Maynila ay nauwi lang din sa isa pang problema. Pare, gusto ko sanang humingi ng dispensa sa ginawa ko kanina. Alam ko, masyado ako naging pakialamero. Pero sa totoo lang, natutuwa lang kasi ako sa inyo eh. Hindi ko inakala na mali na pala yung pinagtatatanong ko. Galing ako sa mahirap na pamilya. Yung tatay ko, hindi nagsikap sa buhay. Inasawa kaagad si mama kahit walang matinong trabaho. Kaya ang ending, mahirap ang buhay namin. Ayoko maging katulad ng tatay ko. Kaya hanggat maaari, gusto ko na kapag nagsama kami ni Elena, wala na siyang dapat intindihin pa sa buhay. Nagsisikap naman ako para umunlad eh. Pero hindi ganun kadaling umunlad. Okay. Ngayon naiintindihan ko. May punto ka naman eh. Meron kang pinaghuhugutan. Para alam mo pre, tama ang kasintahan mo eh. Minsan, mas maganda ang simpleng buhay. Yung kahit hindi kayo mayaman, yung kahit hindi mag-aara ang pamumuhay niyo, basta makakakain kayo ng 3 beses sa isang araw. Ang pinakamahalaga naman, magkasama kayo sa kahit na saang punto ng buhay niyo eh. Siguro nga tama siya. Siguro nga masyado lang akong nag-aalala para sa kinabukasan namin. Pero sa totoo lang, gustong-gusto ko na rin siyang makakasama eh. Di bale, kapag natapos tong problema na to at kapag nabawi na natin siya, yayayain ko na siya magpakasal. Alam kong hindi nyo naman kami kilala pero sana imbitahan nyo rin kami dun ha. Matapos mo silang pag-awayin, gusto mo imbitado ka? Kapal rin naman ang mukha mo eh, no? Makikikain ka lang eh. Ayos lang. Imbitado pa rin kayo.
Basta, ipangako nyo, tutulungan nyo ako mabawi ang girlfriend ko Huwag kang mag-alala, pre. Hindi tayo titigil hanggat hindi natin nababawi syota mo. Tinapik niya ako sa balikat. Kahit na papaano, gumaan na rin ang pakiramdam ko. Sa aming pagpapatuloy, meron na rin kaming natanaw na liwanag at may nakita kaming apoy. Marahan kaming umupo at nagmasid. Nang makumpirma namin na mga aswang nga ang naroon, inihanda na namin ang aming sarili. Mukhang wala rito si Elena mo, pre. Pero kailangan natin silang patayin. Hindi nila tayo pwedeng maunahan. Tama. Sa nakikita ko, parang silang nakatoka na magronda sa gubat para maghanap ng mga kagaya nating albularyo. Doon tayo dadaan sa gilid na yun. Hindi nila tayo pwedeng maramdaman. Kailangan natin makarating sa likuran ng tolda. Ibig ba nitong sabihin, dahil gabi na, malakas na sila ulit? Oo, ganun na nga. Kaya dapat magdoble ingat tayo ngayon. Marahan kaming naglakad habang nakayuko kabanong. Nagtago kami sa mga makakapal na dahon sa gilid. Sinamantala namin ang pagkakataon na abalang-abala ang mga aswang sa pinagkukwentuhan nila. Nang makalapit na kami, sumilip kami sa loob ng tolda. Wala kaming nakitang aswang doon. Kaya naman, alam na namin ang bilang nila. Dahil 6 lang naman sila, malakas na ang loob namin na palaga ng mga aswang. Ngayon na! Nagulat sila nang bigla kaming lumabas sa loob ng tolda kabanong. Pinagtatataga kagad namin sila. Sa kanilang pagkagulat, hindi na nila nagawa pang makaiwas. Tinamaan sila ng itak namin. Gumapang pa ang iba papalayo. Pero hinabol namin sila. Marvin! Sa gilid! Paglingon ko sa gilid, nakita kong papalapit na sa akin ang isang aswang. Kahit sugatan yon ay mabilis pa rin ang kanyang kilos. Pero nagawa kong mailagan ang pagkalmot niya sa akin. Dahil doon, nakakuha ko ng tamang pagkakataon. Tinaga ko ang aswang at tinamaan naman siya sa likod. Nasubsob sila. Hindi na ako nagsayang ng pagkakataon. Pinagtatataga ko siya ng marami hanggang sa tuluyan na siyang mamatay. Buwisit kayo! Pati na itong mga to. Pwede na tayo magpatuloy. Ituro mo kung saan yung daan papunta sa lugar kung saan ka nakatakas. Malamang sa malamang naroon din si Elena. Sige, tara. At saan naman kayo pupunta? Napatigil kami sa paglalakad nang marinig ang tinig na yun ng matandang lalaki. Pamilyar ang boses niya sa akin kaya agad naman akong napaharap. Kumulo agad ang dugo ko. Gusto ko siyang sapakin pero tinapik ako ni Waldo para kumalma. Hinahanap pa ba ang kasintahan mo, Marvin? Saan mo dinala si Elena? Kumari ka pa. Para namang hindi mo alam. Pero ka mag-alala. Buhay siguro siya ngayon. Hindi pa kasi nakukumpleto ang kailangan namin. Kulang pa ng isa. Walang hiya kayo! Mga demonyo! Papatay ko kayo! Papatayin? Bakit? May kaya ka bang gawin? Ay, tanda! Lakas mo magsalita. Marunong ka bang magbilang? 3 kami, di ba? Tapos isa ka lang? Huwag kayong makampante. Aswang pa rin siya. Mas malakas siya sa atin. Buti pa itong isang ito nag-iisip. Wala naman akong pakialam Pupulbusin ko mukha nito. Nagmamadaling lumapit si Joel kay Mang Alberto. Sinubukan niyang tagain ang matandang aswang. Pero sa kasamaang palad, nakailag lang yon at sa halip nahahawakan niya si Joel at nagawa nitong itulak na malakas. Nanlalaki mga mata ko nang masaksyan ko yung kabanong. Hindi ko inakala na ganun kalakas si Mang Alberto kahit na matanda na. Alam mo ba mga taong hindi nag-iisip at ginagamit lang ang tapang siyang unang namamatay sa labanan? Nakacham ka lang. Joel, tumigil ka muna. Hindi natin siya matatalo kung padalos-dalos ka lang. Ana, tapos na ba kayo? Kasi ako naman ang aatake. Hindi ba ako tapos? May dinampot si Joel sa gilid. Isang bato. Pinukol niya sa direksyon ni Mang Alberto. Hindi yung tinamaan, pero kinuha ni Joel ang pagkakataong yon para makalapit. Dahil hindi nakatuon ang atensyon ng matanda sa bato, nawala sa isip nito ang paglapit ni Joel. Tinaga siya ni Joel, pero daplis lang ang tinamo ni Mang Alberto. Magaling ang ginawa mo, iha. Hinati mo ang atensyon ko. Ang kaso,
Mabagal ka pa rin. Hindi na naituloy ni Mang Alberto ang sasabihin niya nang si Waldo naman ang umatake. Sa puntong yun, mahabang hiwa ang nagawa niya sa likod ng matandang aswang. Namula agad ang mata ni Mang Alberto dahil sa sugat. Hindi niya inakalang magagawa yun sa kanya ni Waldo. Kaya naman hindi na ako nagsayang ng oras. Tumakbo ko ng mabilis. Tinaga ko rin siya pero nakailag siya. Wisit naman! Malas! Anong akala niya? Mapapatay niyo ako dahil sa mga paghiwa-hiwa o pagtaga-taga? Magiging kanang kami ba ako kung madali lang ako mapapatay ng mga kagaya ninyo? Ha! Managinip na lang kayo ng gising! Biglang nangisay si Mang Alberto. Yung pala, unti-unti na niyang pinapakita ang kanyang anyo bilang isang halimaw. Humaba ang kanyang buhok. Ganon din ang mga binti. Pumangit ang mukha niya na parang bungo na ito. Isang gabunan! Ha? Gabunan? Ano yun? Isa sa mga uri ng aswang na may tuturing na malakas. Isang beses lang sila kumakain sa isang taon. Sa tingin ko, hindi pa siya nakakakain ngayong taon. Kaya dapat tayo mag-ingat. Mas malakas ang gabunan na gutom kumpara sa gabunan na busog. Hindi pala to biro. Na, nawiwindang na ba kayo? Nanginginig na ba ang inyong tuhod? Ngayon lang ba kayo nakakita ng kagaya ka? Wag ka nga feeling special. Nakakita na kami ng gabunan noon, no? Kaya hindi kami natatakot sa'yo. Gigil na lumapit si Mang Alberto kay Waldo at kay Joel. Sabay niya yung sinakmal gamit ang magkabilang kamay. Walang kahirap-hirap niya itong iniangat sa ere. Habang ako, natulala na lang sa nangyayari. Marvin, sabihin mo sa akin kung sino sa dalawa itong dapat kong tuluyan at kung sino sa kanila isasama ko bilang kukumpleto sa aming pagkain. Pumili ka! Huwag kang makinig sa kanya. Tagayin mo. Marvin! Para akong natauhan nung makita kong namumula na ang mukha nilang dalawa. Kaya kahit natatakot ako, nilapitan ko sila para tagain si Mang Alberto. Umilag si Mang Alberto kaya napilitan siyang bitiwan si Waldo at Joel. Aba, matapang ka na ha? Wala akong pakialam kahit gaano ka pa kabangis. Kakaiba itong matandang to! Ayan natin yan. Sabay-sabay kaming umatake. Pero sa mga sumunod na sandali, napansin namin na parang nakikipaglaro lang si Mang Alberto. Hindi kami makatama sa kanya. Kinalmot niya si Waldo. Tinamaan yun sa braso. Si Joel naman ay nabalibag na naman. Tumamang likod sa makakapal na ugat ng puno. Ay, puwisit. Tanggapin nyo na kasi, wala na kayo magagawa. Kung sumuko na lang sana kayo, edi hindi na kayo nasaktan. Edi sana nakauwi na ako at dadala ko na kayo para ipandagdag sa pagkain namin. Isa na lang ang kailangan nyo, di ba? Ako na lang. Anong sinasabi mo dyan? Kung mamamatay lang din naman ako, gusto kong kasamang mamatay ang pinakamamahal kong babae. Kaya Mang Alberto, ako na lang ang kunin nyo. Ang lokohan niyang pinagsasasabi mo, uy. Madali naman akong kausap eh. Edi, sige. Joel, Waldo, maraming salamat sa tulong na ginawa nyo. Masaya akong makilala kayo. Ano ka ba? Huwag ka nga magpatinag sa matandang yan. Hindi mo ba nakikita? Hindi natin siya kakayanin. Ayokong pati kayo mapahamak pa. Ako lang naman ang kailangan nila, una pa lang Pero may iba pang paraan para mabawi natin si Elena. Kaya hindi na. Ayoko may mapahamak pang iba dahil lang sa amin. Ano? Tapos na ba kayo magdramahan? Uwing-uwi na ako Isa lang ang pakiusap ko, Mang Alberto. Pag alis natin, huwag nyo nang sasaktan si Waldo at si Joel. Ako? Oo, wala na akong pakialam sa kanila. Pero yung ibang aswang ewan ko na lang. Hindi ko naman sila masasabihan Tuso mga aswang, Marvin. Hindi mo sila kilala. Lilinlangin ka lang yan. Malahimik ka. Tara na, Marvin. Ako pa magbago ang isip ko at baka pagpapapatayin ko kayo. Unti-unting bumalik sa dati ang itsura ni Mang Alberto. Lumapit ako sa kanya at agad naman niya akong dinakma. Wala siyang alam na meron akong binabalak na masama. Nang ilapit na niya ako sa kanya, pasimple kong dinukot ang kutsilyo na kanina pa nasa tagiliran ko. Nalaglag yun ni Waldo habang nakikipaglaban kami. Hindi niya alam na nadampot ko na yun. Kaya naman wala akong sinayang na pagkakataon. Sinaksak ko kagad si Mang Alberto.
Hindi ko na inaasahan na ang madadali ko sa kanya ay ang kaliwang mata niya. Alerto naman ang dalawa, kaya nang mapansin nilang ginawa ko yun, wala na silang sinayang na sandali. Mabilis silang umatake. Sinaksak ni Joel si Mang Alberto sa dibdib. Si Waldo naman ay sinaksak niya sa tiyan. Sa ginawa naming yon, nakita namin na tila naapektuhan na si Mang Alberto. Umatras at dumistansya siya ng bahagya. Bigla siyang hiningal. "O ano? Kala mo, ikaw lang marunong man din lang ano? Nakaganti na rin ako sa ginawa mong panloloko sa akin, matanda ka." Wisit ka, Marvin! Isa kang lapastangan para lokoy na kagaya ka! Mga pre, handa na ba kayo? Handang-handa na. Tapusin na natin tong gurang na to! Ha! Tingnan natin kung kaya na niya! Sinubukan ni Mang Alberto na magpalit ulit ng anyo, pero dahil maluba ang tama niya, hindi na niya kaya pang bumalik sa pagiging halimaw. Dahil doon, sinamantala na namin ang pagkakataon na lusubin siya. Sinabayan niya rin kami at kahit nasugatan na siya, aminado kaming malakas at mabilis pa rin siya. Pero hindi nakagaya nung una. Kaya naman, hindi namin siya tinigilan. Hinintay lang namin na makaramdam siya ng pagod para unti-unti na rin siyang bumagal. Ano ha? Hinihingal ka na ba? Ha! Naubusan ka na ba ng dugo? Eto na yun. Atake na! Sa sunod naming pag-atake, naramdaman namin na kinabahan na si Mang Alberto. Nakita kasi namin na tatangkay na lang sana niyang tumakas. Pero dahil mabilis ang paglapit na aming ginawa, hindi na niya kinaya pang makaakyat sa puno. Tinarak naman ni Joel ang itak niya. Habang ako naman, bumuelo ako. Hindi ko na naisip na matanda siya. Ang naisip ko na lang ay isa siyang aswang na kailangan ng patahimikin. Hinigupit ko siya ng malakas sa leeg. Meron pa siyang sinasabi pero hindi na niya naituloy. Bumagsak na siya sa lapag. Napatingin na lang ako sa ibang direksyon. Hindi ko kaya makita na merong umaagos na dugo mula sa leeg niya. Pre, ang galing mo kanina. Ganap na ganap ka eh. Pinahanga mo kami ha. Wala yon. Ang niisip ko kasi, ayoko mapahamak din kayo. Gusto ko na protektahan din yung mga taong tumutulong sa akin. Ang dami nyo nang nagawa eh. Kaya gagawa rin ako ng paraan para makabawi sa inyo. Hindi mo naman kailangan bumawi eh. Ang mahal ka naman sa amin, kaligtasan nating lahat. Pati na rin ang mga bihag ng mga aswang at ng kasintahan mo. Ngayon, tutuloy na tayo sa destinasyon natin. Kung saan naroon yung mga bihag. Akong bahala. Tandang-tanda ko pa kung saan yon. Bumuntong hininga na lang ako, Kabanong. Matapos naming linisin ang aming mga sugat, agad na rin kaming naglakad paalis. Makalipas lang ng mga halos 1.5 oras, natanaw ko na rin ang liwanag. Ang lugar kung saan una akong ikinulong, pero sa mga sandaling yon, marami ng aswang ang naroon. Marami nang nagbabantay. Nakikita rin namin ang matandang babae na sinasabi ng mga aswang na si Lara, ang tumatayong pinuno ng mga nilalang na yun. Yung matandang babae na yun, siya matagal ng kalaban ng samahan namin. Pero dahil sa pagiging madulas niya, hindi namin siya mahuli-huli. Kahit si Mang Topper, nahihirapan din sa kanya. Si Mang Topper ang pinaka-veterano sa amin. Isipin mo na lang kung si Mang Topper nahirapan kay Aling Lara. Paano pa kaya tayo? Ang punto ko, kailangan nating hintayin na mawala ang matandang babae na yan bago tayo lumusob. Nasabihan ko na si Mang Topper kung saan makikita ang lugar na ito eh. Hindi pa ba sila dumarating? Nagtataka nga rin ako eh. Ano kayang nangyari at bakit mas nauna pa tayo rito? Kung ano man ang dahilan, hayaan na natin. Kailangan natin mag-focus dito. Sa parting yun, pwede na tayong dumaan doon. Wag. Alam ng mga aswang na madalas sa mga madidilim na gilid dumadaan ng mga albularyo. Basang-basa na nila yan dahil ilang beses na namin ginawa yun noon pa. Saan tayo dadaan? Sa gitna? Hihintayin lang muna natin mawala yung matandang babae. Kapag nawala na sila, sa bungad tayo dadaan. Uunti-unti natin sila. Ang kailangan lang natin, dugo ng aswang. Dugo ng aswang? Bakit? Para saan? Ipapahid natin sa katawan natin para hindi nila malaman na tao tayo. Sa madaling sabi, iisipin lang nila na aswang din tayo. Ang tanong, paano tayo makakapatay ng isang aswang nang hindi sila nabubulabog? Yun ang dapat nating isipin. Dapat pala, pinaligo na natin yung dugo na matanda kanini. Nawala rin sa isip ko eh.
Hindi naman natin inaasahan na ganito sila karami dito ngayon. Nanahimik na lang muna kami sa kinalalagyan namin, Kabanong. Nakatanaw lang kami sa lugar at masusing nag-oobserba. Maya-maya pa, nakita na naming umalis ang matandang si Lara. Napabangon kami. Dumaloy na naman ang kaba sa kalooban ko. Makalipas lang ang 5 minuto, nagdesisyon na rin kaming lumabas sa lungga namin. Naglakad kami ng bahagya papunta sa bungad. Paano tayo makakalapit nito? Basta, isang aswang lang muna ang kailangan natin. May naisip ako. Ayun oh. Tinuro kong isang aswang na nasa labas ng arko. Naninigarilyo siya. Walang kasama. Kaya naman kumuha ko ng maliit na bato. Binato ko ang aswang. Tinamaan naman siya sa paa. Napatingin siya sa direksyon namin. Hinanda na namin ang aming mga sarili. Nang makalapit na siya, agad namin siyang sinunggaban. Binali agad ni Waldo ang leg ng aswang bago ito makalika ng kahit na anong ingay. Wala na kaming sinayang na pagkakataon. Agad namin pinunas ang dugo ng aswang sa bandang hita namin. Ayos lang ba ito o kailangan ko pang ihilamos? Ayos na yun. Ang malaga, amoy aswang na tayo. Huminga na muna kami ng malalim bago tuluyang lumabas. Kailangan namin magpanggap na aswang. Kaya binitiwan na muna namin ang mga sandata namin. Makakalata kasi sila kapag nagdala kami ng kahit na anong patalim. Hindi kasi gumagamit ang mga aswang ng ganon. Papasok pa lang sana kami sa bungad ng baryo ng mga aswang nang biglang may mga aswang na naglabasan sa gilid. Pumalibot sila sa amin. Pagtingin namin sa gilid, nakita namin na naroon sila Aling Lara. Nakangiting aso. Sinasabi ko na nga ba't hindi kayo makakatiis? Lalabas din kaya? Alam mong nandito kami? Malayo pala kayo. Naamoy ko na ang dugo ninyo. Hindi dapat kayo umapak sa lupain ito kung meron kayong mga sugat. Kainis, bakit ba hindi natin naisip yun? Lahat ng pinaghirapan nyo para lang makarating dito ay mauuwi na lang lahat sa wala. Kaya ihanda nyo na ang sarili ninyo para sa nalalapit ng kamatayan. Ito na ang huling... Huwag ka magpakampante, Lara! Nabuhayan kami nang marinig namin ang boses na yon. Pagtingin namin sa likuran namin, nakita na namin si Mang Topper at ang iba pang mga albularyo. Bumalik ang lakas ng loob namin. Agad din namang nagtabihan ng mga aswang. Saktong dating nyo, Mang Topper! Akala namin di na kayo darating eh. Meron lang kaming inasikaso. Pinabagsak lang naman namin ang isa pang kuta ng mga aswang. Walang yaka talaga, Topper! Kahit kailan, napaka-epal mo talaga! Kumusta ka na, Lara? Ang hirap mong hanapin eh. Para kang palos. Masyado ka madulas. Hindi ka mahuli-huli. Para ka namang langaw. Kung nasa ng tae, naroon ka rin. Oo, kasi mukha kang ebak. Mga pre, ganyan ba talaga sila bago magpatayan? Nag-aasaran muna? Oo, ganyan talaga. Parang pelikula eh, no? Hindi talaga kumpleto ang laban kapag walang yabangan. Tara, tapusin na natin ito. Ako tatapos nito, Topper! Mga bata, alam niyo na ang gagawin ninyo. Mga aswang, wala tayong ititira kahit na isa sa kanila. Patayin ang mga yan! Marvin, sumunod ka sa amin ni Joel. Ang prioridad natin eh, mailigtas sa mga nakakulong. Tumango ako sa sinabi ni Waldo. Hindi nagtagal, nagsimula na rin ang sagupaan. Maririnig ang makakahalong sigawan at pag-angil. Ang tunog ng mga itak na tumatama sa kung saan-saan. Habang nagkakagulo sila, hindi na kami nagsayang ng sandali. Naganap na kami ng madaraanan pero biglang merong humarang sa amin. Isang aswang na maskuladong katawan. Ang ulo niya ay parang ulo ng kalabaw. Mukha talagang halimaw. Mabangis to! Mag-ingat kayo! Gaano ka bangis? Basta mabangis! Yung mga ganyang aswang, malakas yan! Wala silang ibang alam kundi ang pumatay ng kalaban nila. Huwag ka lang kakabahan, Marvin. Kaya-kaya natin to. Oo, kaya natin to. Huminga ako ng malalim, Kabanong. Pagsigaw ni Waldo, sabay-sabay na kaming umatake sa aswang na yon. Pero tumalon lang ito papunta sa aming likuran. Sinubukan rin naming dakmain. Buti na lang ay alerto kami kaya nakailag kami. May kabagalan siya dahil sa laki ng katawan niya. Pwede natin gamitin yon laban sa kanya. Oo nga.
Eh di kung ganun, maghiwa-hiwalay tayo. Mahirapan siyang kumilos kapag magkakaiba tayo ng anggulo. Sinunod namin ang sinabi ni Waldo. Napansin agad namin na parang hindi komportable ang maskuladong aswang sa pwesto namin. Isa yung indikasyon na talagang magiging epektibo ang naisip naming paraan para matalo siya. Maya-maya pa, sabay-sabay na kami ulit na lumapit sa kanya. Pero nakatalon lang siya. Kahit na ganon, hindi namin tinigil ang naisip namin. Palagi lang namin siyang pinapalibutan hanggang sa napagod na nakakatalo ng aswang. Sa sunod naming atake, nasalunan niya ang pagtaga na aming ginawa. Nung mga oras na yun, inakala naming matatalo na namin ang kalaban namin. Pero nagkamali kami. Kahit naduguan na siya, kinakaya pa rin niyang makabangon. Galit na galit ang aswang na yon. Siya naman ang lumusob sa amin. Kinagulat namin dahil parang mas lalo siyang lumakas. Nahawakan niya si Waldo. Nakipagpambuno si Waldo pero hindi siya nanalo. Tumilapon lang din siya habang may mahabang kalmot sa bandang hita. Si Joel naman, tinangka niya pang saksakin ng itak ang aswang. Pero sa kasamaang palad, nakailag ang aswang at nakalmot din siya sa bandang bewang. Pero mabuti na lang ay daplis lang yon. Nang idako ng maskuladong aswang ang tingin niya sa akin, doon na ako kinabahan. Nagtayuan ng mga balahibo ko kabanong. Umarangkada na naman ang kaba ko. Pero sa puntong yon, iniisip ko na lang na kailangan kong tapangan para sa minamahal kong babae. Kailangan kong mailigtas si Elena kahit na anong mangyari. Di ako natatakot sa'yo. Hindi! Sige! Lumapit ka! Wala akong pakialam. Gagawin ko ito para kay Elena. Manta ka! Iniamba ko ang hawak-hawak kong itak. Tumakbo ko palapit sa aswang. Buo na sana ang tapang ko. Ang kaso nga lang, nakakalimang hakbang pa lang ako ay bigla naman akong nadapa. Ay, pambira naman oh! Diyos ko naman to! Tumulo ng aswang papalapit sa akin. Sinubukan niya akong daganan, pero buti na lang ay nakagapang agad ako palayo. Dahil sa ginawa ng aswang, ay nakakuha ng tamang pagkakataon si Joel para muling umatake. Tinaga niya ang aswang sa leeg. Sinundan niya pa ng 2 taga bago ulit nakalayo ang nilalang. Sa ginawa ni Joel, dito na namin nakitang tila naapektuhan na siya. Kaya naman hindi na rin sinayang ni Waldo ang kanyang pagkakataon. Pinilit niyang makatakbo palapit sa aswang at saka hinataw ito ng malakas. Nahiwa ang aswang sa dibdib. Umatras-atras ito at napasandal sa puno. Pinukol naman ni Joel ang kanyang itak papunta sa kinalalagyan ng aming kalaban. Bumaon ng itak sa dibdib ng aswang at tuluyan na ring namatay. Todas kambuang ka! Pasensya na, wala akong naitulong. Nadapa pa ako. Okay lang sana eh. Pero ayos lang yan. Dahil naman sa pagkadapa mo eh, nakakuha ako ng tsepo para umatake. Teka, si Waldo! Ayos ka lang? Oo, ayos lang ako. Mauna na kayo. Hindi ka namin pwedeng iwan dito. Ayos ka lang ako. Kaya kong tapalan tong sugat na to. Sige na, mauna na kayo. Iligtas niyo yung mga bihag. Yun ang mission natin. Sundin na lang natin ang sinasabi niya. Tara na, Marvin! Hinila na ako ni Joel paalis. Habang nagkakagulong lahat, sinamantala namin ang pagkakataon. Nakarating kami ng bahay kung saan nakakulong ang mga bihag. Napatay naman agad ni Joel ang mga nagbabantay. Nang mabuksan namin ang pinto, nakita namin si Elena. Kasama niya ang 2 lalaki, pati na rin ang dayuhan na si Mr. Campbell. Elena! You're back! Save me, please! Oo, ililigtas namin kayo. Pero itong tatanda mong kanuka ha, I'm coming here for my girlfriend. Nagtagalog ka na lang sana. Kinalagan agad namin ang bihag habang wala pang nakakakita sa aming aswang. Paglabas namin, nakita namin na nalalagay na sa alanganin ng mga kalaban. Masyadong magagaling ang mga albularyo. Nasipat ko rin ang naglalaban na si Mang Topper at si Aling Lara. Hirap na hirap ang matandang aswang, habang si Mang Topper naman ay parang nakikipaglaro lang. Umayos na kayo, Marvin. Ikaw na bahala sa kanila. Doon kayo dumaan, oh. Walang aswang doon. Babalikan ko lang si Waldo. Sige, maraming salamat pre. Saka ka na magpasalamat kapag nakalis na kayo ng ligtas. Hinawakan ko na ng maigpit ang kamay ni Elena. Sinimulan na namin ang pagtakas.
Pero hindi pa man kami nakakalayo. Bigla namang humarang si Aling Lara. Madilim sa kinalalagyan namin pero kilala ko ang tinig niya. Kinabahan ako ng malala. Alam ko kasi sa sarili ko na hindi ako uubra sa matandang yon. Pero tinapangan ko na lang para kay Elena at sa mga kasama ko. Saan kayo pupunta, ha? Kami lang ang kaya mo, no? Hindi mo kaya si Mang Topper kaya kami ang pinagbubuntunan mo. Wala akong pakialam. Kakainin ko na kayo lahat ngayon. Bigla siyang gumapang. Dahil madilim sa kinalalagyan namin, hindi ko na namalayan na nasa harapan ko na siya. Naramdaman ko na lang na nasa ibabaw ko na siya at pilit akong kinakagat. Elena! Tumakbo na kayo! Bilis! Hindi kita pwedeng kuisit! Sige na! Huwag ka na makulit! Pakiusap! Kahit ngayon lang pakinggan mo ko! Hey, let's go! I don't want to die here! Pisit ka, bitiwin mo ako! Bilisan mo na! Umalis na kayo! Nang makita ni Aling Lara na tatakbo na sila, naramdaman kong aalis siya sa ibabaw ko. Pero ang ginawa ko, niyakap ko ang hita niya. Saan ka pupunta, ha? Hindi mo sila masasaktan! Eh di ikaw na lang ang kakainin kong visit ka! Hindi na niya naituloy ang sasabihin niya nang dumating na si Mang Topper. Nakita ko na lang na tumatagas na ang dugo mula sa liig na matandang aswang. Agad naman ako napabangon at napahinga ng malalim. Maraming salamat, Mang Topper. Gusto ko ang ginawa mo. Handa kang ibuwis ang buhay mo para sa iba. Nasaktan ka ba? Hindi, ayos lang naman ako. Iha, nasa tamang lalaki ka. Tama siya. Nasa tamang lalaki ka na. Kaya pagkatapos nito, magpakasal na tayo. Ka? Oo, sabik na ako makasama ka habang buhay. Ay sus, kinilig naman ang tumbong ko sa inyo. Natawa na lang kami sa sinabi ni Mang Topper. Pero yun ang pinakamasayang sandali ko kahit nakatatapos lang namin sumabak sa matinding panganib. Napatay si Aling Laura. Sumunod naman ang ibang mga aswang. Hanggang sa kalaunan, nalagas na rin silang mga albularyo. Samantala, nailigtas naman namin si Waldo. Naagapan ng sugat niya at nagamot. Para kaming nabunutan ng tinik sa lalamunan. Napayakap na lang ako ng maigpit kay Elena. Buong akala ko kasi noon ay hindi na kami magkakasama. Pagkatapos ng labanan, nakabalik naman na kami kina Elena ng ligtas. Nang malaman ng mga magulang niya ang nangyari at ang ginawa ko, nagkaroon na sila ng tiwala sa akin. Makalipas lang ang 6 na buwan, ikinasal na rin kami ni Elena. Inimbita ko ang mga albularyo, lalong-lalo na si Waldo at Joel na naging kaibigan ko na rin. Kabanong lahat ng naranasan ko roon ay nagsilbing aral sa akin. Mula noon, palagi na akong nakikinig kay Elena. Ayoko na kasing maulit ang ganong pangyayari dahil takot na akong malagay sa panganib ang aking asawa. Hanggang dito na lang po, Kabanong, at maraming salamat po sa inyong pagsubaybay. Pinagpalang araw po sa inyong lahat. Hello mga kabangers at mga kayanggaw, si Kabanong po uli. Bago po tayo magwakas ay gusto ko po sanang magpasalamat sa lahat ng mga sumubaybay dito sa bagong kwento natin. At kung medyo nabitin po kayo, inaanyayahan ko po kayong bisitahin nyo yung 2 pang channel natin. Yung Pamela Clamil kung saan nagnanarita ko bilang si Lolo Pael at ako rin bilang si Kabanong. At dun sa bagong channel natin na Kabanong version 2.0 kung saan meron pong moving images na doon. Kaya may mapapanood na po kayo habang nakikinig kayo ng narration na meron na ring music and effects. Mas pinaganda yon kaya nga version 2.0 eh. Kaya sana'y huwag niyong kalimutang mag-subscribe para makasama kayo sa first 100,000 subscriber ng channel na yon. At para hindi kayo mahirapan na hanapin ang mga nasabing channels, ilalagay namin sa pin comment ang mga links ng mga nasabing channel. Hanggang sa susunod na kwento, wakas!